Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 3021-3030. 9,000 milya ng banal na kamalayan. Binabati kita. Lumapit si Sister May dala ang dugong sanggol sa kanyang mga bisig at binati si Yang Yio. Daddy, yakapin mo. Iniunat ng dugong sanggol ang mga braso nito kay Yang Yio, hinayaan itong yakapin si Yang Yio. Tiningnan ni Yang Yio ang dugong sanggol at ngumiti. Hindi siya kayang iwan ng batang ito. Tumanggaw siya kay Sister May at hinawakan ang dugong sanggol sa kanyang mga bisig. Sa pagkakataong ito ay nakaligtas siya sa sakuna salamat sa napapanahong paggising ng dugong sanggol. Kung may magsasabi ngayon sa kanyang harapan na ang sanggol na may dugo ay isang demonyong sanggol at isang kapahamakan, tiyak na mabubugbog niya ito hanggang sa mamatay. Congratulations to the Master for breaking through and entering the Hidao. Duan Xingang at iba pa ay lumapit upang bumati. Ngumiti si Yang Yio at sinabi, lahat kayo ay may pagkakataon, kailangan ninyong magsumikap. Hindi imposibleng maabot ang kaharian ng Hidao. Ang mahalaga ay maramdaman ito. Susunod kami sa mga turo ng Master. Sinabi ito ni Yang Yio dahil sa emosyon. Sa pagkakataong ito ay nagawa niyang makapasok sa antas ng Hidao, syempre, ang enerhiya na lumitaw sa kaldero ng Qiankun ay may malaking papel, ngunit siya ay higit na Qinchu. Sa katunayan, nakaranas siya ng 2 beses na pananaw sa buhay at kamatayan ng mga malakas na Hidao, na nagpabago sa kanyang puso ng Dao, kaya matagumpay siyang nakapasok sa kaharian ng Hidao. Matapos ang tunay na tagumpay, napagtanto niya na si Hidao ay hindi malayo. Ang malayo ay ang puso ng Dao. Kung ang puso ng Dao ay matatag o hindi, kung gusto niyang humakbang sa Hidao, o kung gusto niyang sumulong, ay isang paniniwala at pagtitiyaga. Siyempre, ang malakas na enerhiya ay kailangan din. Hindi bababa sa ito ay magiging isang tulong. Kung wala ang tulong ng malakas na enerhiya, hindi niya magagawang makapasok sa unang antas ng Hidao sa pagkakataong ito. Matapos suriin ang sitwasyon sa palayok ng Qiankun, nalaman niyang walang pagbabago. Ang mga bundok na lumitaw ay hindi pa rin nagbabago, at ang nakapalibot na lupain ay magulo pa rin, ngunit saan nanggaling ang kapangyarihang pumasok sa kanyang katawan. Hindi alam ni Yang Yio, ngunit sa kanyang damdamin, palagi niyang nararamdaman na mayroong isang bagay sa kaibuturan ng kaguluhan sa Qiankun Pot. Marahil ang enerhiya ay nagmula sa kailaliman ng kaguluhan sa Qiankun Pot. Ito ay maaari lamang maging resulta, dahil ang lahat ng iba pa ay hindi nagbago. Dahil sa karanasang ito, napagtanto niya na ang misteryo ng Qiankun Pot ay umiiral pa rin. Marahil ang Qiankun Pot ay isang kayamanan na higit pa sa naiisip niya. Sinasabi na ito ay nakuha ng Qiankun God, ngunit ito ay hindi kinakailangang isang kayamanan na pino ng Qiankun God. Marahil ang Qiankun Pot ay nakuha din ng Qiankun God mula sa isang lugar, ngunit hindi alam kung saan ito naroroon. Anong antas ng kayamanan ng Qiankun Pot, hindi alam ni Yang Yio, at maaaring hindi rin alam ng Qiankun God. Sa madaling salita, matitiyak ni Yang Yio na ang Qiankun Pot ay higit pa riyan. Hindi niya makita kung ano ang nasa likod ng kaguluhan sa paligid ng Qiankun Pot, kaya hinayaan na lang niya ito. Ngunit sa huling pagsusuri, isang malakas na enerhiya ang lumitaw sa Qiankun Pot, na mas malakas kaysa sa anumang enerhiya na lumitaw dati, na isang magandang bagay para sa kanya. Sa kritikal na sandali, makakatulong ito sa kanya na makalusot at mailigtas ang kanyang buhay. Tama na. Sa kasong ito, mas pinapahalagahan ni Yang Yio ang Qiankun Pot. Masasabing ang kanyang pinagmulan ay ang Qiankun Pot mula sa simula hanggang sa kasalukuyan. Hindi maisip ito, at hindi maaninag, hindi na nahirapan si Yang Yio. At least alam niya na ang misteryo at potensyal ng Qiankun Pot ay umiiral pa rin. Marahil isang araw sa hinaharap, natural na makikita niya kung ano ang nakatago sa kaibuturan ng kaguluhan sa Qiankun Pot. Ngayon, nakapasok na siya sa antas ng Hidao. Sa katunayan, pagkatapos maabot ang antas ng Hidao, ang banal na kapangyarihan ay nagbago at naging kapangyarihan ng Qi. Ang orihinal na malaking banal na kapangyarihan sa banal na core ay naging isang maliit na punto na kasing laki ng isang toyo, na may iba't ibang kulay. Tila napakaliit sa kanyang malaking banal na core, ngunit ang kapangyarihang nakapaloob dito ay ganap na naiiba mula sa dati, at ito ay maraming beses na mas malakas kaysa dati. Ito ay 10 beses, 100 beses, o kahit 1,000 beses. Hindi ito masasabi ni Yang Yio ng tumpak, ngunit alam lang niya na ang kanyang kapangyarihan ay napakalakas. Ang banal na kapangyarihan ay naging kapangyarihan ng Qi. Ito ay isang ebolusyon ng kapangyarihan at ang resulta ng qualitative na pagbabago. Siyempre, hindi lang iyon. Nagbago na rin ang Yuan Shen. Sa mga tuntunin ng pananaw ng mga Yuan Shen, pakiramdam niya ay pumasok siya sa isang bagong antas. Tila may kadena sa loob at labas ng katawan, sa pagitan ng langit at lupa noon, ngunit ngayon ay wala na. Feeling niya lang talaga. Ngunit ang isang bagay ay ang pinaka-intuitive na pagpapakita, iyon ay, ang kanyang espiritual na kamalayan ay walang limitasyon, at ang kanyang espiritual na kamalayan ay umabot sa 9,000 milya sa isang pag-iisip. Isang buong 9,000 milya. Tinanong niya si Sister May, na nasa unang antas din ng kaharian ng Hidao. Ang espiritual na kamalayan ni Sister May ay 3,000 milya, habang ang kanya ay direktang 9,000 milya. Ito ay nasa mundo pa rin ng God's domain.
Kung ito ay nasa labas, ang kapangyarihan ng espiritual na kamalayan ay tiyak na mas malayo at mas malakas. Dagdag pa rito, naramdaman ni Yang Yian ang kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa, na mas malinaw kaysa dati at maaaring pakilusan sa pamamagitan ng isang pagwagayway ng kanyang kamay. Ang kapangyarihan ng Qi sa kanyang katawan ay walang mga katangian. Alam niyang maaaring may kaugnayan ito sa kanyang pangangatawan. Kung tutuusin, kaya niyang makuha ang 10 pangunahing katangian sa pagitan ng langit at lupa, na espesyal. Ang kanyang kapangyarihan sa Qi, sa madaling salita, ay mas nababaluktot kaysa sa ibang mga kapangyarihan. Maaari itong gumanap ng isang papel sa anumang kapaligiran. Ito ang naging kalamangan niya. Ngayon sa wakas ay mayroon na siyang kapital. Nasa Hidao realm din siya, at mas malakas siya kaysa sa iba pagkatapos ng kanyang tagumpay. Kapag nasagasaan niya ang mga matandang bastard na iyon ng Five Elements family, sisibog sila ni Yang Yian. Muntik na siyang mapatay ng 2 beses. Ngayon ay sa wakas ay mayroon na siyang lakas. Ang isa pang punto ay nagkumpirma sa kanyang nakaraang haka-haka. Iyan ang pagbabago ng 10 malalaking puno ng Dao sa banal na ubod ng binhi ng Dao. Gaya ng kanyang inaasahan, ang 10 malalaking puno ng Dao ay lumaki sa taas na 100 metro, na siya ring yugto nang siya ay lumusot sa antas ng Hidao. Ngayon ang kanyang sitwasyon sa paglilinang ay mas malinaw kaysa dati, at ang ebolusyon ng binhi ng Chen Kun Dao ay naperpekto muli. May node na malinaw na naramdaman ni Yang Yiu. Kapag ang susunod na tagumpay ay ginawa, ito ay kapag ang 10 puno ng Dao ay lumago sa 1,000 metro. Ibig sabihin, ang kanyang paglilinang ay darating sa paglaki ng 10 malalaking puno ng Dao. Mula ngayon, ang 10 malalaking puno ng Dao ay aabot sa 100 metro hanggang 1,000 metro, na magiging isang mahusay na paglukso sa lupain, na nangangahulugan na ang kanyang antas ng Hidao ay lalampas sa kaharian ng banal na Dao. Ang soybean power ng Divine Power Evolution sa Divine Core Dao Seed, o ang seed ng Qi Power, ay nasa gitna ng 10 malalaking puno ng Dao at malapit na konektado sa 10 malalaking puno ng Dao. Ang isang kumpletong hanay ng mahusay na balanse ay nabuo. Isang set ng cultivation ecosystem na sa tingin ni Yang Yiu ay napaka-magical. Ang laki ng soybean Qi Power, o mas angkop na tinatawag na Qi Power Seed, tinawag itong Qi Seed ni Yang Yiu. Ang Qi Seed na ito ay konektado sa 10 malalaking puno ng Dao, na katumbas ng enerhiya na kanyang hinihigop at pino, na pumapasok sa Qi Seed, at pagkatapos ay nagpapakain pabalik sa 10 malalaking puno ng Dao. Sa ganitong paraan, patuloy na tumubo ang 10 malalaking puno ng Dao, na siyang sagisag ng kanyang patuloy na pagpapabuti sa paglilinang. At ang kapangyarihan ng katangian ng 10 malalaking puno ng Dao ay maaari ding makuha ng binhi ng Qi at pagkatapos ay sumabog. Ang binhi ng Qi ay ang pangunahing punto ng kanyang panloob na kapangyarihan, na maaaring ituring bilang ang evolusyonaryong bersyon ng banal na kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng Qi ay patuloy ding lalakas at magbabago sa pagpapabuti ng paglilinang. Ito ang pakiramdam at karanasan ng paglilinang na ito. Isang buhay at kamatayan, isang nirvana, pagkatapos ng higit sa 10 taon ng paglilinang, nalampasan ni Yang Yiu ang nirvana at sa wakas ay tumuntong sa antas ng Hidao. Ngayon kasama sina Sister Mei at Xiao Ying sa kanyang tabi, silang tatlo ay magkasama, kahit na makaharap nila ang 5 dakilang Hidao, hindi sila natatakot. Matapos makatulog ng isang beses si Xiao Ying, naramdaman ni Yang Yiu na bahagyang tumaas ang kapangyarihan sa katawan ng dugong sanggol. I wonder kung makakalaban ko siya sa second level ng Hidao. Anyway, may kapangyarihan silang protektahan ang kanilang sarili sa gitna. Saan tayo susunod, Yanzi? Tanong ni Ate Mei. Kinaikit ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at tumingin sa ambon ng dugo sa direksyong hilagang kanluran at sinabing, turuan mo ng leksyon ang ilang tao. Natigilan si Sister Mei, ngunit hindi ito umimik. Pagkatapos ay sinundan ng lahat si Yang Yiu sa hilagang kanluran. Bakit pumunta sa hilagang kanluran? Si Yang Yiu lang ang nakakaalam nito. Noong lumabas siya na may espiritual na pakiramdam noon, nakita niya ang 4 na tao mula sa Five Elements family ng Celestial Clan na nakatakas 5,000 milya ang layo. Sa kanyang malakas na espiritual na kahulugan, hindi nakakagulat na mahanap sila ni Yang Yiu. Pumunta siya doon sa oras na ito para maghayganti. Sila. Talagang may pukanalaban sa kanya at halos mamatay sa kanilang mga kamay. Iniisip ang paraan ng pagtingin sa kanya ng mga taong iyon na parang langgam, nakaramdam ng hindi komportable si Yang Yiu. Kung mayroon kang lakas, kailangan mong bumalik. Nais din niyang ipadama sa kanila ang sarap ng paghamak. Ang sentro ay misteryoso at malawak. Ang 5,000 milya ay wala kay Yang Yiu at sa iba pa ngayon. Anyway, pumunta siya rito para hanapin si Lord Rabbit at Little Phoenix, at pangalawa para humanap ng pagkakataong makalusot para mapahusay ang kanyang lakas. Ngayong nakalusot na siya, hindi ibig sabihin na hindi na siya magagapi. Ang unang antas ng Hidao ay hindi ang pinakamahusay. Sa simula, nakilala nila ni Xiao Ying si Zuchu at ang tatlo pa, at ang isa sa kanila ay dapat na nasa ikalawang antas ng Hidao. Kaya alam ni Yang Yiu na kailangan niyang patuloy na magsumikap para umunlad, at kailangan ni Duan Xingang, ang mag-asawang yin yang King Kong, at Xiong Huan ng pagkakataong makalusot. Anyway, walang tiyak na target pagkarating dito, kaya maaari na rin siyang pumunta at maghanap ng gulo sa mga taong iyon mula sa Five Elements family.
Sino ang gumawa sa kanila na hanapin siya? Sayang naman kung hindi siya maghiganti. Kabanata 3022, galit na galit siyang pagkatapos na lokohin. Pagkaraan ng 3 araw, dinala ni Yang Yiu ang lahat sa isang lugar na 5,000 milya ang layo. Ang ikinagulat niya ay natagpuan niya sa kanyang espiritual na kahulugan na ang 4 na tao ng 5 elementong pamilya ay hindi umalis. Sila nanatili sa parehong lugar ng ilang araw nang hindi gumagalaw. Hindi ba nila hinihintay na dumating siya at maghiganti? Naisip niya sa kanyang sarili na dahil naghahanap ka ng kamatayan, hindi mo ako masisisi. Sina Yang Yiu at Sister Mei ay bumagal at huminto pagkaraang makalapit sa malayo. 1 kilometro. Pinigilan nila ang kanilang sariling hininga mula pa sa simula, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi sila mahanap ng kabilang partido. Malakas ang kanyang espiritual na pakiramdam at mahahanap niya ang kabilang partido. Ito ang bentahe ng pagkakaroon ng malakas na espiritual na kahulugan, ngunit sa kabilang banda, pumasok sila sa hanay ng mga maginoo ng iba, at mahahanap din sila ng iba. Bagamat pinipigilan ang hininga, kung talagang gustong suriin ang kabilang partido ng may espiritual na kahulugan, natural na mahahanap nila ito. Sa kabutihang palad, nalaman ni Yang Yiu na walang nakapansin. Kuya Duan, maghintay kayo dito, pupunta kami ni Sister Mei. Sinabi ni Yang Yiu kay Duan Xingang at sa iba pang 4 na maghintay. Ang 4 sa kanila ay hindi makakatulong sa labanan sa antas ng hidaw. Okay, Master, ingat ka. Natural na alam ni Duan Xingang at ng iba pang 3 na hindi sila makakatulong kung hindi sila pumasok sa hidaw. Ate Mei, fair na. Tumanggo si Yang Yiu kay Sister Mei, at mabilis na pumunta ang dalawa sa 4 na tao ng 5 Elements family. Siyempre, nandoon pa rin ang dugong sanggol sa kanyang leeg, at silang 3 ay walang problema sa pakikitungo sa 4 na tao ng 5 elementong pamilya ng magkasama. Ang dugong sanggol lamang ay sapat na upang bigyan sila ng kahirapan. Sa banal na kamalayan, ang 4 na tao ng 5 elementong pamilya ay nakaupo ng magkakasama, hindi gumagalaw, na tila sila ay nagpapahinga. 1,000 metro ang layo, at sina Yang Yiu at Sister Mei ay pumunta sa kaliwa at kanan, at agad na inatake ang 4 na tao. Boom! Tumunog ang dagindong, at hindi pa rin kumikibo ang 4 na tao. Nang sumunod na sandali, sa pag-atake nila ni Sister Mei, naging abo sila. Natigilan si Yang Yiu. Nakatingin kay Ate Mei. Natatakot ako, tila may iniisip si Sister Mei. Mapait na ngumiti si Yang Yian at sinabing, oo, minamaliit ko sila at naisip kong simple lang ang mga bagay. Ngayon parang totoo na. Halatang inaasahan ito ng kabilang partido, o natuklasan na hinahabol namin sila. Nakatakas ang clone technique, 4 na clone lang ang naiwan na may marka. Natatakot ako na ang orihinal nilang katawan ay matagal nang tumakas hanggang sa abot tanaw. Tuso talaga sila. Ungol ni Ate Mei habang nakatingin sa eksena. Medyo nag-init ang mukha ni Yang Yian, at pakiramdam niya ay niloko siya. Noong una, inakala niya na nakita niya ang kabilang partido na may malakas na espiritual na kahulugan, at hindi siya mapapansin ng kabilang partido. Ngayon ay tila natuklasan na nila siya, at sa halip ay gumamit ng isang panlilin lang upang patayin siya, nag-iiwan ng 4 na clone na may mga marka sa lugar, naghihintay para sa kanya na dumating at patayin sila. Kung tungkol sa mga clone ng 4 na tao, natatakot ako na lumipad na sila sa isang lugar at pinag-uusapan siya bilang isang tanga. Damn! Naikuyong niyang ang kanyang mga kamao, nakaramdam ng matinding galit. Masama sa pakiramdam ang niloloko. Pero at the same time, alam din niya na ang mga malalakas na tao sa level ng hidaw, alam niyang hindi niya kayang tretuhin sila bilang mga ordinaryong Diyos. Ang bawat isa sa kanila ay hindi isang simpleng tao, at kinuha niya ito para sa ipinagkaloob. Siyempre, ito ay dahil sa record ng sanggol na may dugo, na naging sanhi ng hindi pagkakaunawaan niya. Ang sanggol na may dugo ay pumatay ng 2 hidaw at malubhang nasugatan ang ilang iba, na nagparamdam sa kanya na si hidaw ay hindi ganito, lalo na pagkatapos niyang makapasok sa hidaw, ang ketulusan na ito ay naging isang bagay ng kurso. Ngunit ngayon sa wakas ay nagkaroon na siya ng malinaw na pag-unawa sa kanyang sarili. Alam niya na ang sanggol sa dugo ay ang sanggol na may dugo at siya ay siya. Malakas na ang dugong sanggol, at hindi ito matingnan ng may sentido komon. Maaaring patayin ng Blood Infant si Hidaw, na ang ibig sabihin ay hindi ordinaryong daw ang Blood Infant. Ngunit hindi siya dugong sanggol. Ngayon lang siya pumasok sa unang antas ng Hidaw. Kahit sa mga antas, siya ang pinakamahinang Hidaw. Siya, nagkaroon ng labis na bulag na pagtitiwala sa kanyang sarili. Kaya't siya at si Sister Mei ay lumapit at winasak ang 4 na hidaw ng 5 elementong pamilya, na tila sa kanya ay hindi kailanman gumalaw, sa isang suntok, ngunit nalaman na ito ay mga mark clone lamang na iniwan ng iba. Nakatingin sa malaking hukay sa lupa, tiningnan ito ni Yang Yiu na parang pinagmamasdan ang 4 na hidaw na tumatawa sa kanya, at tumawa at sinabing, bata, malayo ka pa. Noong una, kampante siya. Natuklasan niya ang kabilang partido sa kanyang makapangyarihang 9,000 milya ng espiritual na kamalayan, at ang kabilang partido ay hindi kailanman nakatakas. So lang daw ang kabilang partido. Ngayon niya napagtanto na isa pala siyang poloka sa balon. 9,000 milya ng espiritual na kamalayan ay hindi nangangahulugan ng lahat.
Nakatayo roon si Yang Yiyo, nakaramdam ng labis na pagkainsulto. Yanzi, okay ka lang? Naramdaman ni Sister Mei na ang emosyon ni Yang Yiyo ay napakabagal at nagtanong. Si Yang Yian ay medyo hindi natural, ngunit sa harap ni Sister Mei, si Yang Yian ay hindi pa rin nag-aalinlangan at tapat na sinabi, minamaliit ko ang mga bayani ng mundo. Ang mukha na ito ay namamaga. Gustong tumawa ni Sister Mei, ngunit pagkatapos makita ang ekspresyon ni Yang Yian, hindi siya natawa. Gayunpaman, bilang isang babae at bilang isang taong nakakakilala sa kanya, natural na alam niya kung ano ang iniisip nito, at inaliw siya, mayroon kang ganitong ketulusan, sulit na lokohin ka sa pagkakataong ito, kung hindi, ang presyo ay magiging mas malaki sa susunod na makatagpo ka ng mas malakas na Hidaw Master. Mapait na ngumiti si Yang Yian at tumango, well, naiintindihan ko ang dahilan, ngunit hindi ako komportable. Don't worry about it. Hintayin mo na lang sa susunod na makilala mo sila at maibalik mo ang mukha mo. Hindi naman nakakahiya. Kung talagang makapangyarihan sila, hindi sila makakatakas. Sa kabilang banda, natatakot sila at kailangan nilang gawin. Kung tumakas sila, sila ang nahihiya. Nakangiting sabi ni Ate Mei. Natigilan si Yang Yian, at pagkatapos ay tumawa, Sister Mei, ang iyong mga salita ng aliw ay ang pinakamahusay, ngunit ito ay makatuwirang marinig ito, haha. Habang nagsasalita si Yang, hinailan niya ang kamay ni Sister Mei at niyakap ito. Namula ang mukha ng huli, huwag kang manggulo, nandito pa rin si Daor. Nakalimutan ko ang tungkol sa bumbilya. Nagpakatanga si Yang Yiu saglit, ngunit ang gusot sa kanyang puso ay nawala. Iginagalang niya si Sister Mei mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa mga sandaling ito, gustong-gusto niyang makipag-away kay Sister Mei, ngunit sa kasamaang palad, nandoon ang bumbilya ng dugong sanggol sa kanyang leeg, kaya kailangan niyang sumuko. Tatay, asawa ni Master, Daoer, hehe. Tumawa ang Blood Baby na parang kapatid niya. Mapait na ngumiti si Yang Yiu at sinabing, sinabi ko sa iyo na tawagin mo akong Master, hindi tatay. Hehe, tatay. Babyish ang boses ng Blood Baby, pero hindi niya ito mababago. Ayos lang, hayaan mo na si Daoer. Sana may tumawag sa akin na nanay. Sinabi ni Sister Mei ang pangungusap na ito nang nagkataon. Sa sandaling ito, naramdaman niyang may mali pagkatapos niyang magsalita, at namula ang kanyang mukha. Kung tutuusin, tao talaga si Sister Mei, babae. Noong siya ay nasa Earth, siya ay isang sikat na celebrity. Gayunpaman, nagkaroon siya ng malaking pagbabago pagkatapos niyang makilala si Yang Yiu. Nang maglaon, ang kanyang kaluluwa ay hinihigop ng Chen Kunpot at nanirahan sa dragonfish. Pagkatapos noon, naging dragonfish siya at unti-unting naging tunay na dragon. Sa asensya, si Sister Mei ay isang babaeng tao. Ang mga babaeng tao ay ipinanganak na may ganitong pagnanais. Sa katunayan, naisip niyang magkaroon ng sariling mga anak, ngunit siya ay naging isang tunay na dragon. Natigilan din si Yang Yiu nang marinig niyang nagsasalita si Sister Mei. Sa pagtingin sa pulang mukha ni Sister Mei, may naintindihan siya. Huminga siya ng malalim at seryosong tumingin kay Sister Mei at sinabing, kung gusto mo kami, isa lang. Hindi inaasahan ni Sister Mei na magsasalita talaga si Yang Yiu. Hanggat binibigyan tayo ng Diyos ng mga anak, magkakaroon tayo ng mga ito. Naunawaan ni Yang Yiu ang iniisip ni Sister Mei. Siya ay natatakot na siya ay isang tunay na dragon at hindi maaaring magkaanak, o na ito ay labag sa kalooban ng langit at imposible. Maaari ba talagang magkaroon ng mga anak ang mga tao at mga dragon? Anyway, alam niya na ang mga kasalukuyang anak ni Yang Yiu ay ipinanganak ng tao at lahat ay normal. Walang babaeng ibang lahi ang nagkaanak. Sana nga, mapait na ngumiti si Sister Mei. Pagkatapos ay sinabi niya, hayaan mo na lang. Okay, umalis na tayo rito at hayaang dumating si Xiong Huan at ang iba pa. Okay, hindi na nagsalita pa si Yang Yiu. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Ate Mei. Ito, medyo awkward na kausapin yun kaya hindi muna niya pinansin. Gaya ng sabi niya, hayaan mo na lang. Susunod, ipagpatuloy nating hanapin si Tuye at ang iba pa. Tungkol naman sa kalaban. Hindi natakot si Yang Yiu. Ngayon siya ay nasa antas ng Hidaw. Hindi man niya kayang talunin ang mga ito, kaya niyang protektahan ang sarili niya. Tinawag niya si Duan Xingang at ang apat na iba pang lumapit, at ang grupo ay naglakad pasulong. Ang sentro ng God's Domain ay walang anumang partikular na gusali gaya ng inaakala. Sa halip, ito ay tila medyo desolated. Naglakad sila ng libu-libong milya sa kabundukan. Gayunpaman, ayon sa sinabi ni Shen Nung Yuming noong panahong iyon, may ilang sinaunang relikya sa gitna, kaya nagtakda si Yang Yiu ng layunin at dumiretso. Ayaw niyang maniwala na hindi siya makakalabas. Siya, kailangang makaalis sa malalawak na bundok. Kung tungkol sa kanyang espiritual na kahulugan, si Yang Yian ay hindi nang ahas na gamitin ito. Magagamit niya ang kanyang espiritual na kahulugan para maghanap ng ibang tao, ngunit natagpuan din siya ng iba. Ngayon ay hindi niya alam kung nasaan ang mga taong iyon mula sa 5 elementong pamilya. Hindi siya dapat tinambangan. Makalipas ang isang buwan, sa wakas ay lumabas na sila ng mga bundok. Pero ibang eksena ang nakita nila. Kabanata 3023 Templo ng Sinaunang Diyos Realm.
Pagkatapos maglakad palabas ng mga bundok, nakita ni Yang Yian ang isang tanawin ng mga ulap at ambon. Sa pagtingin sa malayo, mayroong isang kumikinang na banal na liwanag sa mga ulap at ambon sa malayong lupain. Ito ay hindi katulad ng mundo ng mga Diyos, ngunit ito ay tulad ng isang lihim na lugar ng mga Diyos. Ngunit naisip ni Yang Yian na maaaring ito ang mga sinaunang guho na binanggit ni Shen Nung Yuming. Ayon kay Shen Nung Yuming, ang tunay na core ng buong mundo ng mga Diyos ay ang gitnang lupain. Sa madaling salita, ang gitnang lupain din ang lugar na may pinakamalaking pagkakataon. Ang larangan ng digmaan ng maalamat na Haring Shira at ang banal na Dao Mighty ay narito, at pareho silang namatay dito. Sa ganitong paraan, ito ay upang sabihin na ang Shira King na ito at ang dakilang sage ay inilibing. Kung tungkol sa kung anong antas ang dalawa, sa palagay ko pareho silang napakataas, at walang paraan upang hulaan. Ang Shira clan ay mahigpit ding hierarchical, kaya kung anong antas ng pag-iral ang Shira King, walang nakakaalam. Ano? Tungkol sa Holy Dao Great Sage. Ganon din. At sa gitnang lupain, mayroon lamang Shira King at ang banal na Dao Mighty. Iniisip ni Yang Yian na hindi naman ito ang kaso. Siyempre, ito ay isang mataas na antas ng larangan ng digmaan, ngunit ito rin ay isang sinaunang pagkasira. Kung gaano kalaki ang mga sinaunang guho. Walang nakakaalam. Kaya lang, ayon kay Shen Nung Yuming, ang mga makapangyarihang tao ng mga nakaraang henerasyon sa God Realm ay dapat pumunta dito upang silipin ang transcendent at hiwalay na banal na daan. Ngunit halos walang naging santo sa modernong panahon. Ang katotohanang walang ganoon sa makabagong panahon ay hindi nangangahulugan na walang ganoong bagay sa nakaraan. Hindi mabilang na makapangyarihang mga tao sa mga nakaraang henerasyon ang itinuturing ang lugar na ito bilang isang shortcut sa transcendence. Siyempre, ito rin ang libingan ng hindi mabilang na makapangyarihang tao, pero kahit ganoon, sunod-sunod pa rin silang pumapasok. Para sa antas ng mga panuntunan ng Heavenly Dao, sino ang hindi gustong pumasok sa Hidaw? Sapagkat sa pamamagitan lamang ng pagtapak sa Hidaw ay maaaring maging kwalipikado ang isang tao na pag-isahin ang Dao at sumilip sa transcendent na banal na daan. Katulad nito, ang mga nakarating sa antas ng Hidaw ay nakipagsapalaran sa gitna para lamang silipin ang mga lihim ng banal na daan. Sa 3 kaharian at 5 elemento, tanging ang banal na daan lamang ang lampas sa transcendence. Ang tunay na immortalidad ay umiiral magpakailanman. Ang transcendent na banal na daan ay makakaligtas sa ilalim ng sakuna. Walang exception si Yang Yian. Sa asensya, pumunta siya dito para maging mas malakas. Siyempre, hinahanap pa rin niya ang Rabbit Lord at Little Phoenix. Bagamat nakapasok na siya sa antas ng Hidaw ngayon, ito ay unang antas pa lamang. Ito ay malayo sa sapat para sa kanya. Dahil ang kanyang kaaway ay isang malakas na tao sa huling yugto ng Hidaw. Si Emperor Zun ay isang ika-4 na antas ng Hidaw. Simula nang pumasok siya sa God Realm, alam niya mula kay Foxy Divine Emperor na si Emperor Zun ay isang pang-4 na antas na Hidaw at sinusubukang maabot ang ika-5 antas. Ang ika-5 antas ng Hidaw ay ang kaharian ng Hidaw na bumabalik sa pagkakaisa. Masasabing siya ang pinakamalakas sa ilalim ng banal na Dao. Ang Holy Dao ay transcendent at tumalon sa 3 kaharian at 5 elemento. Ang ika-5 antas ng ang Hidaw ay ang estado ng Hidaw na bumabalik sa pagkakaisa. Masasabing siya ang una sa God Realm at ang una sa 3 Realm. Siyempre, dapat mayroong sumusunod na buod. Ang banal na Dao ay malayo at ethereal, at ang antas ng Hidaw ay totoo. Mukhang mayroon lamang 5 mga antas ng Hidaw, na tila napakakaunti, ngunit alam niyang iyon ang kahirapan sa pag-upgrade at pag-evolve ng bawat isa sa 5 antas na ito ay hindi maisip. Sinusubukan ni Emperor Zun Hidaw na maabot ang ika-5 antas ng Hidaw sa loob ng hindi mabilang na taon, ngunit hindi siya nagtagumpay. Ito ay sapat na upang ipakita ang kahirapan ng pagsasanay ng Hidaw. At kakapasok lang niya sa Hidaw. Alam niyang napakalaki pa rin ang agwat sa pagitan niya at ng kaaway, at kailangan niyang patuloy na lumakas. Ang gitnang mundo ng God's Domain ay kung saan nakalagay ang kanyang pag-asa. Dahil dito nahulog si Haring Shira at ang makapangyarihang Saint Dao sa labanan, at doon din ang mga sinaunang guho ng Saint Dao ay matatagpuan. Kahit na ang isang patak ng dugo ng Saint Dao ay nakuha dito, posibleng madagdagan ang lakas ng isang tao ng ilang beses, o kahit na makalusot sa larangan ng paglilinang. Si Sister May ay isang buhay na halimbawa nito. Ayon kay Sister May, dinala niya ang siyam na tunay na dragon sa dagat ng dugo, at ang dahilan kung bakit maaaring magkaroon siya ng kasalukuyang cultivation ay dahil sa isang tiyak na dami ng dugo ng Saint Dao. Isang patak lamang ng dugo ng Saint Dao ang nagbigay daan kay Sister May na makamit ang pagkakaisa ng Dao, at ang bawat isa sa siyam na tunay na dragon sa ilalim niya ay umabot sa rurok ng ika-5 antas ng Heavenly Dao Rules. Anong uri ng kapangyarihan ito? Hindi man lang maisip ni Yang Yiyo. Ang Saint Dao ay isang realm concept, at naisip niya na dapat itong hatiin sa iba't ibang antas. Ang dugo ng Saint Dao na hinigop ni Sister May at ng iba pa sa dagat ng dugo ay maaaring isang patak lamang ng dugo mula sa isang mababang antas na Panginoon ng Saint Dao, ngunit ngayon ang gitnang lugar kung saan sila matatagpuan ay usap-usapan na ang lugar kung saan nahulog si Haring Shira at ang makapangyarihang Saint Dao sa labanan.
Ito ay maiisip na kung makakakuha ka ng kaunti ng banal na daan na kayamanan o isang bagay mula kay Haring Share dito, ito ay magiging isang hindi matatawaran na kayamanan. Siyempre, anumang oras, palaging may mabuti at masama, na siyang batas ng lahat ng bagay. Ang mga magagandang pagkakataon ay tiyak na sasamahan ng malalaking panganib. Ito ay dapat na napakahirap na makuha ang mga kayamanan dito, at ito ay mas mapanganib kaysa saan man. Ngunit ito rin ay dahil dito na ang lahat ng bagay dito ay umiiral sa isang tiyak na patas, depende sa kung sino ang may kaya at kung sino ang may swerte. Kung magtagumpay ka, aakyat ka sa langit, at kung mabaygo ka, mapapawi ka. Ito ay patas. Bilang karagdagan, dapat mayroong maraming mga sinaunang kayamanan sa mga sinaunang guho dito. Para sa kanila, lahat sila ay kayamanan. Ang pagpapabuti ng paglilinang at ang paglago ng lakas ay ipapakita dito. Ang sinumang papasok ay may pagkakataon, ngunit ito ay sinasamahan din ng napakalaking panganib. Ngunit dahil narito siya, para kay Yang Yian, kailangan niyang pumasok at tingnan. Sinabi niya na pagkatapos niyang makaalis dito, ito na ang oras para sa isang mapagpasyang labanan sa Emperor ng 33 Heavens Palace. Kung ang kanyang paglilinang ay hindi mapapabuti hanggang sa ika-4 na antas man lamang ng hidaw, paano niya lalabanan ang emperador? Kaya, nais niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay dito at hanapin ang lahat ng pagkakataon na maaaring mapabuti ang kanyang paglilinang. Ayaw niyang maligtas ng dugong sanggol sa mga kritikal na sandali sa lahat ng oras. Pagkatapos ng lahat, siya ang Panginoon, at ang sanggol na may dugo ay isang sanggol lamang, ngunit siya ay nailigtas ng sanggol na may dugo ng 2 beses. Maging si Sister Mei ay naging suporta niya. Dahil dito, hindi komportable si Yang. Siya ang master ng Cloud Gate Divine Realm, ngunit kailangan niyang umasa sa mga babae at sanggol para sa proteksyon. Ito ay isang bagay na hindi matanggap ni Yang, na puno ng male chauvinism sa kanyang mga buto. Guro, ang mga sinaunang guho ba sa harap natin ang binanggit ni Shenlong Yuming? Lumapit si Duan Xingang at nagsalita. Tumanggaw si Yang Yiu at sinabing, ang makukulay na sinag ng liwanag ay kumislap sa kailaliman ng mga ulap at ambon, at walang makapal na ambon ng dugo dito. Ito ay ganap na naiiba sa ibang mga lugar. Sa halip, ito ay parang isang lugar sa isang banal na kaharian. Iyon ay dapat. Minsan narinig ko ang Great Dharma Master ng Heavenly Saint Temple na nagsasalita tungkol sa lugar na ito. Ang mga sinaunang guho na ito ay talagang isang sinaunang banal na kaharian, na tinatawag na, ang templo ng mga Diyos. Sa oras na ito, nagsalita nga si Chunyang King Kong. Tumingin si Yang Yiu kay Chunyang King Kong, medyo nagulat. Ang mag-asawa ay bihirang magsalita sa kanilang sariling inisyatiba. Alam pa ni Yang Yiu na palagi silang may hinanakit sa kanya sa kanilang mga puso. Siyempre, mula noong huling kumatok siya, nawala ang sama ng loob, ngunit madalang na magsalita ang mag-asawang Yin Yang King Kong. Sila, halos hindi nagsasalita unless tinanong. Nang magsalita sila sa oras na ito ay isang pangunahing balita. Napaka-unexpected. Hindi ko inaasahan na narinig ito ni Chunyang King Kong at sinabi ang pangalan. Sinaunang banal na kaharian templo ng mga Diyos. Kung iisipin, ito ay naaayon sa pangalan ng mundo ng mga Diyos. Tumingin siya kay Chunyang King Kong at sinabing, bakit hindi ko narinig na binanggit mo ito? Ito ay isang maliit na panunumbat. Lahat ay nasa malaking panganib nang pumasok sila sa God's domain. Alam mo talaga ang sitwasyon dito at inilihim mo ito. May masama ka bang intensyon? Kailan? Narinig ni Chunyang King Kong ang tanong ni Yang Yiu, agad niyang napagtanto ang sama ng loob ni Yang at mabilis na tumugon na may mapait na ngiti. Guro, naalala ko lang ito pagkatapos kong makita ang malawak na dagat ng mga ulap at ang malarosas na ulap sa harapan ko. Nangyari ito maraming taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, sinundan ng Great Dharma Master ng Tiansheng Temple ang Emperor papunta sa God's domain. Pagkabalik, pumasok siya sa hidaw. Nang banggitin ang bagay na ito, binanggit ito ng dakilang guro ng Dharma at sinabing nakapasok siya sa kaharian ng hidaw dahil sa pagkakataong nakuha niya sa sinaunang God realm ng templo ng mga Diyos sa gitna ng domain ng mga Diyos. Tumanggaw si Yang Yiu, at pagkatapos ay hindi na niya sisihin si Chunyang King Kong at sinenyasan siyang magpatuloy. Sinabi ni Chunyang Vajra, sa katunayan, ang dakilang guro ng Dharma ay hindi gaanong sinabi. Sinabi lang niya na kapag nakapasok ka sa kailaliman ng dagat ng mga ulap at naabot mo ang bundok ng mga Diyos, makikita mo ang templo ng mga Diyos. Pagdating mo doon, magkakaroon ng isang tapyas ng bato na may introduksyon sa templo ng mga Diyos. Kung ano ang nasa ibabaw nito, ang mga nagsilabasan o nag-iingat doon, ang mga nagsilabasan o tinakpan nila ang kanilang bibig. Hindi maipaliwanag ng malinaw. Nag-isip si Yang Yiu at sinabing, kalimutan mo na ito. Anyway, nandito tayong lahat. Malalaman natin pagkatapos nating pumasok at tingnan. Gayunpaman, ang lugar na ito ay hindi katulad ng ibang mga lugar kung tutuusin. Sinasabing ang mga taong kasuwato ng tao lamang ang maaaring makapasok. Kayong apat ay dapat maging lubhang maingat. Huwag maging walang ingat kapag nakatagpo ka ng anuman. Mas mabuti kung mayroon kang pagkakataong pumunta. Maaga. Susunod kami sa mga turo ng Master. Tara na at tingnan natin. Tumanggaw si Yang Yiu kay Sister Mei, at nanguna ang dalawa at humakbang sa dagat ng mga ulap.
Kabanata 3024, ang Emperador ng Langit na nakatala sa Jade Tablet. Ang malawak na dagat ng mga ulap ay walang katapusan. Kahit anong pilit ni Yang Yiyo, hindi niya magagamit ang kanyang espiritual na pakiramdam dito, kahit na nasa level na siya ngayon ng hidaw. Pero may magandang bagay, ang mga ulap dito ay hindi tulad ng ambon ng dugo sa ibang lugar, ngunit 10-10 metro sa ibabaw ng lupa, kaya mas normal ang lugar na nakikita ng kanilang mga mata, at natatanaw nila ang 100 metro ang layo. Ito ay napakahusay na. Ang malawak na Diyos sa likuran niya ay tumindig na parang pader ng lungsod, at ang dagat ng mga ulap ay patag. Malayo ay ang malarosas na ulap. Yan dapat ang Mountain of Gods na binanggit ni Chunyang King Kong. Sa bundok ay isang malaking palasyo ang templo ng mga Diyos. Nang tumuntong sila sa dagat ng mga ulap, pagkaraan ng ilang saglit na paglalakad, may nakita silang mali. Sabi ni Sister May, masyadong tahimik. Natagpuan din ni Yang Yiyo ang puntong ito. Walang damo sa paligid. Medyo abnormal talaga. Ito ay isang espesyal na lugar mismo, marahil ito ay ganito. Sabi ni Ate May. Mag-ingat ka, hindi lang siguro tayo ang nandito. Sabi ni Yang Yiyo. Sa oras na ito, ang sanggol na may dugo ay biglang nagsabi, Tay, may mga tao. Tiningnan ni Yang Yiyan ang kamay ng dugong sanggol, ngunit wala siyang nakita. Tumingin siya kay Sister May, at sinabi rin ni Sister May na wala siyang nakita. Malayo ba ang Dower? Tanong ni Yang Yiyan sa Blood Baby. Bueno, may bundok, at maraming tao sa bundok. Seryosong sabi ng Blood Baby. Sa oras na ito, parehong natigilan sina Yang Yiyan at Sister May, at pagkatapos ay nag-react sila. Ang sinabi ng Blood Baby ay maaaring ang Mountain of Gods na binanggit noon ni Chunyang King Kong. Maraming tao, ibig sabihin, bukod sa kanila, marami talagang tao ang lumitaw sa gitna, at dumiretso sila sa bundok ng mga Diyos. Ang lahat ay dumating upang maabot ang jackpot at maghanap ng mga kayamanan. Wala silang makita, ngunit nakita ito ng dugong sanggol. Hindi lang bundok ang nakita niya, marami rin daw tao sa bundok. Ipinapakita nito na espesyal ang Blood Baby dito. Speaking of it, ang Blood Baby ay isang nilalang na ipinanganak mula sa mundo ng mga Diyos. Normal na makakita ng mga bundok at mga tao, ngunit para kay Yang Yiyan, kasama ang dugong sanggol dito, maaaring marami siyang pakinabang dito. Siyempre, magkakaroon ng mga kaguluhan dahil sa pagkakaroon ng dugong sanggol sa oras na iyon. Pinaghandaan niya ito. Kahit anong mangyari, kailangan niyang hawakan ang dugong sanggol. Marahil ay hindi kailangan ng dugong sanggol ang kanyang proteksyon, ngunit dapat protektahan sila sa halip. Para naman sa saradong disipulo, ang dugong sanggol, hindi pa rin maaninag ni Yang Yiyo. Bago man ito o pagkatapos niyang pumasok sa kultibasyon ng hidaw, kapag pinuntahan niya ang dugong sanggol, palaging may puwersa sa katawan ng dugong sanggol na hamarang dito at hindi ito makita. Ngunit ang maliit na lalaki ay nakikinig sa kanya hanggang ngayon, at siya ay nagtanim ng kabaitan sa dugong sanggol. Maliban kay Sister May, hindi pa rin hinahayaan ng Blood Baby na hawakan ito ng sinuman, at gusto pa rin niyang yakapin ng mahigpit ang kanyang leeg. Anuman ang kinabukasan, at least ngayon ay tila mabait na ang dugong sanggol at magagabayan sa tamang landas. Dower, kung may lalapit sa atin, dapat sabihin mo kay Dad, okay. Sinabi ni Yang Yiyo sa dugong sanggol. Dahil hindi nila ito nakikita ni Sister May, umaasa sila sa Blood Baby para magbigay ng babala. Alam ni Dower, ang mga salita ng dugong sanggol ay parang bata, ngunit napaka-cute. Habang nagsasalita, nagpatuloy siya sa paglalakad. Akala ko ang kumikinang na eksenang nakita ko sa simula ay ilang libong metro lang ang layo, hindi naman masyadong malayo. Sino ang nakakaalam na maglalakad ako ng halos 100 milya at sa wakas ay makikita ang isang bundok na may banal na liwanag na sumisikat sa aking paningin. Ang mga mapalad na ulap ay nagtagal at dumiretso sa kalangitan. Mula sa itaas hanggang sa ibaba, mayroong mga palasyo at ateks, ngunit sa kasamaang palad karamihan sa mga ito ay sira-sira na mga eksena, at tila sila ay tinamaan ng digmaan. Ngunit ang banal na liwanag ay nagniningning pa rin at ang mga mapalad na ulap ay nananatili. Gaya nga ng sinabi ni Chunyang Vajra, nakakita sila ng malaking tapyas ng bato sa paanan ng bundok. Isa itong malaking white jade tablet na dala ng white jade dragon turtle. May makapal na nakasulat na mga sinaunang inscription dito. Hindi pa nakita ni Yang Yiyo ang gayong sinaunang mga banal na karakter, ngunit nang tingnan niya ito, naunawaan niya ang nilalaman ng mga tala sa itaas. Tunay na ang tatlong salitang, Temple of the Gods, ang unang lumitaw. Pagkatapos ay mayroong pinanggalingan. Ayon sa mga tala sa itaas, ang templo ng mga Diyos ay ang banal na kaharian kung saan nanirahan ang emperador ng langit sa panahon ng paglikha, at ang 3,000 sinaunang Diyos ay maaaring makapasok dito. Nang salakayin ni Azura ang God Realm, pinalayas ng Emperor of Heaven ang God's Mountain para lumaban. Pagkatapos noon, ang Emperor of Heaven at King Azura ay namatay na magkasama, ang Temple of the Gods ay nawasak, at ang God's Domain ay nabuo sa God Realm. Matapos basahin ito, hindi napigilan ni Duanxing ang nasabihin, sa kasong ito, ang bundok na ito ay talagang isang banal na artifact, nakakalungkot na nawasak ito. Hindi yun ang kaso. Ang templo ng mga Diyos ay kilala bilang tirahan ng 3,000 sinaunang Diyos. Sa palagay ko ang bawat lugar sa panahon ng paglikha ay hindi pangkaraniwan.
Kung maaari tayong magkaroon ng isa o dalawang pagkakataon, magiging sulit ang ating paglalakbay. Sabi ni Chunyang King Kong. Oo, napakalaking bundok, na may hindi mabilang na mga palasyo at ateks, at mga martial arts na libro, mga mahiwagang kapangyarihan, mga sekreto, at iba pa. Sa tingin ko dapat may isa o dalawa na natitira. Hanapin natin sila. Sabi ni Yang Yiu habang nakatingin sa God's Mountain na nasa taas ng dagat ng mga ulap. Kapag nakatayo sa paanan ng bundok, hindi mo makikita kung ano ang matataas na lugar. Sinabi noon ni Xiaoying na may mga tao rito, at maaaring nasa bundok sila sa oras na ito. Ngunit ang bundok ng mga Diyos na ito ay hindi isang ordinaryong bundok, ito ay isang kayamanan. Siyempre, isa na itong sirang kayamanan. Ngunit ito rin ang kayamanan ng Emperador ng Langit. Kung sino ang Emperor of Heaven na binanggit sa Jade Tablet, walang paraan upang malaman. Ang alam lang natin ay siya ang nanguna sa mga Diyos na lumaban sa angka ng Shira. May isip din ni Yang Yiu na ang Emperor of Heaven ang lumaban sa Shira King, ang maalamat na makapangyarihang tao ng banal na daan. Ang Emperador ng Langit ay maaaring isang magalang na titulo, o maaaring ito ay isang tiyak na kaharian sa banal na daan. Hindi bababa sa ito ay nagpapakita mula sa gilid na ang antas ng banal na daan ay dapat na may malinaw na mga antas. Maraming narinig si Yang Yiu tungkol sa banal na daan at naranasan pa niya ito ng personal. Halimbawa, ang pagkahumaling sa Evergreen Saint na nakilala niya sa simula, at ang Diyosa ng Kulay. Ayon sa mga salita ng Diyosa ng Kulay, siya ay isang taong nakarating na sa nirvana sa banal na daan sa mahabang panahon, ngunit ngayon ang kanyang paglilinang ay bumaba ng gusto at kailangan niyang magsanay muli. Isang araw babalik pa rin siya sa kaharian ng banal na daan. Tinanong ni Yang Yian ang Diyosa ng Kulay kung ano ang banal na daan, ngunit hindi niya sinabi sa kanya. Sinabi lang niya na ang pag-alam ng labis ay hindi makabubuti para sa kanya. Kaya hindi gaanong nagtanong si Yang Yian. Pagkatapos ng lahat, ang banal na daan ay napakalayo para sa kanya. Siyempre, malayo pa ngayon. Ngunit siya ay patuloy na sumusulong sa banal na landas. Halimbawa, itong templo ng mga Diyos sa bundok ng mga Diyos ay maaaring ituring na nauugnay sa tunay na banal na landas. Biglang may naisip na tanong si Yang Yian. Marahil ang pinagtutuunan ng pansin ng mga naglilinang ng panahon ay ang kaharian ng banal na landas. Ang banal na landas ay transcendence, na lumalampas sa tatlong kaharian. Ang banal na landas ay tinatawag ding Hanyuan. Pagkatapos ng transcendence, ito ang tunay na dakilang kalayaan. Hindi napapailalim sa hindi masusukat na sakuna. Pero ganun ba talaga? Naisip ni Yang Yian na maaaring hindi ito ang kaso. Kung hindi, paano magkakaroon ng mga alingawngaw na ang banal na landas at ang hari ng Shira ay namatay ng magkasama? Ang banal na landas ay masyadong mahiwaga. Marahil ito ang tugatog ng paglilinang, o baka kapag narating na niya ang kaharian ng banal na landas balang araw, makakatuklas siya ng panibagong mundo. Interesado si Yang Yian sa bundok na ito, sa sira-sirang palasyo sa bundok, at sa mga alamat. Gayunpaman, alam din niya na ang mga panganib dito ay maaaring lampas sa kanyang imahinasyon, ngunit dahil narito siya, maaari rin niyang tingnan. Bukod pa rito, nakapasok na siya sa unang antas ng paglilinang ng Hidaw, at ang kanyang lakas ay natural na hindi maihahambing sa mga nakaraang panuntunan ng Heavenly Dao. Kung nakilala niya si Zuchu, na siyang unang nanggugulo para sa kanya, maglulunsad siya ng isang malakas na ganting atake sa halip na durugan niya ito sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay. Sa katunayan, pinag-isipan itong mabuti ni Yang Yiu at nalaman niyang medyo malakas na siya ngayon. Dahil kina Sister Mei at Xiaoying. Si Sister Mei ay isang Hidaw level 1 na may katawan ng isang 5 kuko na gintong dragon. Ang katawan ng isang banal na hayop ay natural na mas malakas kaysa sa isang ordinaryong antas ng Hidaw. At mas nakakamangha si Xiaoying. Bagamat bata pa ang batang ito at mukhang wala pang 2 taong gulang, ang lakas na ginawa niya ay napakalakas na kahit ang malakas na tribo ng Julie na sumama kay Zuchu sa simula ay tumakas sa gulat. Kailangan mong malaman na ang lalaki ay isang Hidaw level 2 existence. Sa pagkakataong iyon, pinatay ni Xiaoying ang ikatlong Dharma Master ng Tiansheng Temple ng 33 Heavens Palace at malubhang nasugatan si Zuchu at ang malakas na tribo ng Julie. Sa pangalawang pagkakataon, ang 5 pinakamalakas na lalaki ng Five Elements family ay nagsama-sama upang akitin si Sister Mei palayo, at ang iba pang 4 ay humarap sa kanya. Dahil dito, nagising ang dugong sanggol at napatay ang pinakamalakas na gintong master ng 5 elemento sa isang suntok, at natalo ang natitirang 4. Sa napakalakas na dugong sanggol sa kanyang tabi, naniwala si Yang Yiu na hindi na sila mapapahiya gaya ng dati sa paglalakbay na ito sa bundok ng mga Diyos. Umakyat ka sa bundok. Tumingin si Yang Yiu sa bundok na nababalot ng mga ulap at ambon, at ang ningning ng mga ulap ay muling nagniningning, at sumigaw sa lahat. May gate ng bundok sa harap. Sa katunayan, ito ay 2 malalaking puting jade pillars, at walang sagabal. Hindi nagtagal ay humakbang sila sa hagdan ng gate ng bundok at umalis. Kabanata 3025, Pagsusuri sa 3 tao ng Dao Hearts. Napakahaba ng mga hakbang paakyat sa bundok. Pagtingin sa unahan, malayo ang nakikita nila. Walang sinabi si Xiaoying. Sila lang. Nagpatuloy na pumunta doon. Pagkatapos maglakad ng daan-daang metro, may sanggang daan ang daan.
May isang maliit na stone tablet na may nakasulat na tatlong salita Xuanhuang Palace. Tumingin si Yang Yiyo at nakita ang unang palasyo. Nang sila ay lumakad, nalaman nilang ito ay isang malaking grupo ng mga palasyo, ngunit sa kasamaang palad ay tila sila ay lubhang nawasak at halos masira. Ngunit ang lugar ay mukhang napakalawak. Sa isang sulyap, umabot ito ng daan-daang metro sa ulap. Halatang may mga gusali pa sa loob, ngunit ang nakita nila ay mga guho. Ang tatlong salita ang Xuanhuang Palace na nakasulat sa maliit na tabletang bato sa sanggang bahagi ng kalsada. Tila isa ito sa maraming palasyo sa buong bundok ng Shenshan. Ang pangunahing kalsada ay pinalawak pa rin. Dahil nandito sila, kailangan nilang tingnan. Anyway, nandito sila para maghanap ng mga kayamanan. Ito ay isang lugar ng mga sinaunang guho, at ito rin ang templo ng mga Diyos sa bundok ng Shenshan. Ito ay isang kayamanan na lupain ng mga Diyos kung saan matatagpuan ang isang tiyak na emperador noong panahon ng Kaitian. Kung sasabihin mong wala dito, hinding-hindi maniniwala si Yang Yiyo. Para sa kanila, pagkatapos makarating sa gitnang mundong ito, ang anumang lugar ay talagang pareho. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang pagkakataon dito, at walang nakakaalam ng sitwasyon dito. Nandito silang lahat para maghanap ng mga tao at kayamanan. Pero depende sa pagkakataon. Mag-ingat ang lahat, pumasok tayo at tingnan ang Xuanhuang Palace. Itinuro ni Yang Yiyo, at naglakad sa unahan kasama si Sister Mei at ang Blood Baby, na sinundan ni Xiong Huan. Nasa likod si Duan Xingang at ang dalawa pa. Sa paglalakad sa sira-sira na mga guho, walang nakakita ng anumang bagay na mahalaga, pabayaan ang mga kayamanan, kahit isang mahiwagang gamot. Matapos ang isang bilog na ilang libong metro, isa na talaga itong palace complex, pero sayang walang ani. Umiyak at tumawa si Yang Yiyo, okay, umalis na tayo. Sinabi noon ni Dower na may mga tao dito. Kahit na mayroong anumang mga kayamanan dito, kinuha sila ng iba. Maaaring ang may-ari ay isa sa mga puwersa sa likod ng Great Dao Palace of the Divine Realm. Sabi ni Duan Xingang. Inilibot ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at sinabing, siguradong sila iyon. Sinabi noon ni na Xuantong at Shen Nong Yuming. Nakalimutan mo na ba? Bueno, kung masumpungan natin sila, hindi ba ito magiging napakahirap? Sabi ni Duan Xingang na may pag-aalala. Ngumisi si Yang Yiyan at pasimpleng umupo sa isang sirang puting jade pillar. Tumingin siya kay Duan Xingang at sa iba pa at nakangiting sinabi, tiyak na magkakaroon ng gulo, ngunit kung talagang mangyayari ito, pag-uusapan natin ito mamaya. Mangyaring ipahayag ang iyong mga opinyon. Bihira lang mag-chat. Si Duan Xingang, ang mag-asawang Yin Yang King Kong at Xiong Huan ay hindi gaanong nag-uusap. Magkausap tayo ngayon, na tiyak na magiging kapaki-pakinabang para sa susunod na paglalakad dito. Mas mabuting maging ligtas. Kaysa sorry. Huwag hayaang may mangyari at sila ay magdurusa. Sa totoo lang, alam ni Yang Yiyan na maliban kay Xiong Huan, na simple at walang muwang, si Duan Xingang at ang mag-asawang Yin Yang King Kong ay talagang kinakabahan. Pinabalik niya ang lahat, iilan lang ang naiwan sa kanila sa gitna ng God's Domain, na sinasabing nangangailangan ng pinakamababang antas ng cultivation para makapasok. Kung ang tatlo sa kanila ay walang anumang ideya sa kanilang mga puso, si Yang Yiyan ay hindi naniniwala dito. Ngunit si Duan Xingang at ang dalawa pa ay hindi kailanman tumango mula simula hanggang wakas. Kahit anong ayos niya, sumunod naman silang tatlo. Ngunit alam ni Yang Yiyan sa kanyang puso na silang tatlo ay may ilang ideya sa kanilang mga puso. Kaya lang hindi niya sinabi dahil siya ang amo at sila ay mga katulong. Kung iisipin mo ito mula sa ibang pananaw, tiyak na masasabi mong ikaw, Yang Yiyan, ay may kinikilingan. Bakit? Dahil natatakot kang masaktan si Xuantong at ang iba pa, kaya hinayaan mo silang bumalik sa Cloud Gate Divine Realm, ngunit hinayaan mo kaming apat na sumunod sa iyo. Gagawin mo ba kaming kumpe ng kanyan? Siyempre, sa apat na tao, si Xiong Huan ay isang exception. Alam ng halos lahat na mahal mo, Yang Yiyan, si Xiong Huan. Kapag may panganib, tiyak na paprotektahan mo muna si Xiong Huan, at kaming tatlo ay tiyak na magiging kanyan mo sa kritikal na sandali. Kahit sino ay tiyak na mag-iisip ng gayon. Ang isa pang pangunahing dahilan ay ang Duan Xingang at ang mag-asawang Yin Yang King Kong ay magkaiba mula sa Xuantong at iba pa. Sa maraming mga subordinate ni Yang Yiyan sa antas ng Tiandao, silang tatlo lamang ang mula sa 33 Heavens Palace Tiansheng Temple, at silang tatlo ay nasa ilalim ng upuan ng Emperor. Ang mga hinaing sa pagitan ng 33 Heavens Palace Emperor at ikaw, Yang Yiyan, ay kilala, kaya't ang pag-iwan sa aming tatlo ay hindi isang awa kahit na kami ay mamatay bilang kanyan kumpay. Sa normal na mga kalagayan, hindi mali na isipin ni Duan Xingang at ng kanyang tatlong kaibigan. Sa katunayan, ganoon ang iniisip ni na Duan Xingang at ng mag-asawang Yin Yang King Kong sa kanilang mga puso, ngunit hindi nila ito sinabi ng malakas. Ang buhay at kamatayan nilang tatlo ay nasa kamay ni Yang Yiyo. Kahit na hiniling ni Yang Yiyo sa kanila na maging cannon fodder, maaari lamang silang maging cannon fodder. Pagkapasok dito, nakahanda na silang tatlo na mapupuksa anumang oras. Hindi, dapat sabihin na mula sa sandaling pinabalik ni Yang Yiyo si Xuantong at ang iba pa at iniwan silang mag-isa, handa na sila. Kaya lang medyo nalulungkot sila sa puso nila.
Hindi sila natatakot sa kamatayan, ngunit natatakot sila na kung mamatay sila ng ganito, hindi nila gusto. Habang nasa daan, sila ay nag-iisip at tahimik. Hindi maiwasan ni Duan Xingang na kausapin si Yang Yiu sa panahong ito, o kumpirmahin ang kanilang iniisip. Mamatay man sila, malinaw na gusto nilang mamatay. Kung ikukumpara kay Zuantong at sa iba pa, palagi nilang nararamdaman na hindi sila magkasya sa kanilang bilog. Sa katunayan, sina Zuantong at iba pa ay lumalayo rin sa kanilang tatlo sa sinasadya o hindi sinasadya. Sino ang gumawa sa kanila ng mga tao sa ilalim ng upuan ng Voice Emperor? Alam ng lahat sa buong Yunmen Divine Realm na ang pinakamalaking kaaway ni Yang Yian ay si Emperor Zun, at ang pinakamalaking kaaway na puwersa sa Yunmen Divine Realm ay ang 33 Heavens Palace. Sa huling pagsusuri, ang kanilang pinagmulan ay masyadong nakakahiya. Umupo si Yang Yian at tumingin kay Duan Xingang at sa mag-asawang Yin Yang King Kong, nakangiti at hinihiling sa kanila na ipahayag ang kanilang mga opinyon. Sa katunayan, mula sa sandaling ipahayag niya na mananatili ang tatlong tao, naramdaman ni Yang Yian ang emosyonal na pagbabago sa puso ni Duan Xingang at ng dalawa pa, at malabo niyang nahulaan kung ano ang iniisip ng tatlong tao. Ngunit hindi niya ito sinabi, at hindi sinabi sa kanila kung bakit gusto niyang manatili sila at samahan siya sa gitna. Hindi niya sinabi sa kanila ang dahilan, ngunit gusto rin niyang makita kung kamusta ang puso ng tao ng tatlong tao. Pagkatapos maglakad hanggang ngayon, medyo nasiyahan si Yang Yian sa tatlong tao. Sa sandaling ito, sa wakas ay hindi niya napigil ang magsalita, sa tamang panahon para malutas ang mga pagdududa sa puso ng tatlong tao, na mabuti at masama para sa kanila. Hanggang ngayon ay hindi niya sinabi sa mga ito kung bakit sila ang pinili niyang manatili, dahil pinag-isipan niya ito at gusto niyang patalasin ang puso ng tao ng tatlong tao. Sa ilalim ng ups and downs, sila ang may pinakamaraming tao heart perception, na mabuti para sa tatlong tao na makaapekto sa larangan ng pagkakaisa. Ngunit ngayon ay halos ang init. Masyadong maraming magdudulot ng mga demonyo sa puso ng tatlong tao. Matapos ngumiti at magsalita ni Yang Yian, nagkatinginan sina Duan Xingang at ang mag-asawang Yin Yang King Kong, at ipinagpatuloy niya ang pakikipag-usap kay Yang Yian. Si Duan Xingang talaga ang pinakamadalas na nakausap ni Yang Yian sa tatlong tao. Sinabi ni Duan Xingang, Guro, kung ang mga malalakas na tao sa likod ng mga puwersa ng Avenue Hall ay narito lahat, kami ay natatakot na kami ay. Natatakot kami na kami ay kailangang lumaban hanggang sa kamatayan. Pagkatapos ng lahat, kami ay nakapatay ng mga tao mula sa ilang puwersa, ang 33 Heavens Hall, ang Nine Lake Clan, ang Five Elements Family, ang Ghost at ang Kaharian ng Diyos ay nakatagpo namin ng halos kalahati ng puwersa ng Kaharian ng Diyos, at iba pa. Malalakas na tao ng mga puwersang iyon dito, paano natin ito haharapin? Siyempre, kung talagang may panganib sa oras na iyon, tayong tatlo ay handang lumaban hanggang kamatayan upang makagawa ng madugong landas para sa Panginoon. Natapos magsalita si Duan Xingang, ngunit ang huling pangungusap lamang ang pangunahing punto. Kung si Yang Yian ay tumanggo bilang pagsang-ayon, kung talagang hahayaan nilang lumaban hanggang kamatayan ang tatlo noong sila ay mga estranghero, ito ay magpapatunay na iniwan ni Yang Yian ang tatlo sa kanyang tabi para lamang maging kanyang kumpi sa kritikal na sandali, na talagang nakakagigil. Matapos pakinggan ang mga salita ni Duan Xingang, ngumiti si Yang Yiu at sinabing, Matandang Duan, marami kang sinabi, ngunit palagay lang ang lahat. Ang huling pangungusap lamang ang pangunahing puntong gusto mong sabihin, o ang tunay na nararamdaman ninyong tatlo, tama ba? Nang marinig ang mga salita ni Yang Yiu, nagulat si Duan Xingang at ang mag-asawang Yin Yang King Kong. Hindi nila inaasahan na ang kanyang munting pag-iisip ay ibinunyag ng amo. Flop. Lumuhad ang tatlo sa lupa. Pinagpapawisan ang noo ni Duan Xingang at sinabi niya, Master. Ay. Natawa si Yang Yiu at sinabing, sa isip ninyong tatlo, sa tingin niyo ba pinabalik ko si Xuantong at ang iba pa at iniwan ko lang kayo para maging cannon fodder para sa akin sa kritikal na sandali? O sa tingin niyo, ako, Yang Yiu, ang uri ng tao na gagawin ang lahat para makamit ang layunin ko? Chapter 326, kung hindi ngayon, kailan? Kailan tayo? Master, pakiintindi. Wala kaming ganoong intensyon. Sa pagkakataong ito, sabay-sabay na sabi ng tatlo na nakadikit ang mga noo sa lupa. Sa katunayan, ang mga salita ni Yang Yiu ay medyo seryoso. Sa katunayan, hindi nila ito naisip ng malalim, ngunit ang kanilang subconscious na hinala ay umabot na dito. Si Duan Xingang at ang dalawa pa ay natakot. Ngunit sa sumunod na sandali, ikinaway ni Yang Yiu ang kanyang kamay, at silang tatlo ay tumayo ng hindi sinasadya. Pagkatapos ay tumingin si Yang Yiu sa kanilang tatlo at sinabing, sa palagay ba ninyo iniwan ko kayong mag-isa para lang hayaan kayong maging kanyan sa kritikal na sandali? Si Duan Xingang at ang dalawa pa ay pinagpapawisan sa kanilang mga noo. Ngumiti si Yang Yian at sinabing, naiintindihan na magkaroon ng ganoong mga pag-iisip. Kung hindi mo iniisip, ito ay abnormal. Masasabi ko na sa iyo ngayon kung bakit kita pinananatili dito. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Yang Yian, ang dahilan kung bakit ko kayo pinananatili dito ay dahil naabot na ninyong tatlo ang rurok ng ikalimang antas ng mga panuntunan ng langit na daw, at mas matagal kayong nagsasanay kaysa sa alinman sa Xuantong at sa iba pa, at mas matagal kayong natigil sa bottleneck na panahon, ibig sabihin, mas malaki ang posibilidad na masira mo ang iyong puso kaysa sa iniisip ko.
Para maningil. Sa harap ng makapangyarihang hidaw, walang kabuluhan ang singil mo. Ito ang tunay na dahilan ng pag-iingat sa iyo, at nais ko ring sabihin sa iyo na mula sa araw na sakupin kita, ikaw ay aking bayan. Ito ay hindi nagbago mula noong sinabi ko ito noon, at hindi ito magbabago ngayon at sa hinaharap. Kailanman ay hindi ako tumingin sa iyo ng iba dahil nasa ilalim ka ng upuan ng emperador. Bilang karagdagan, gagawa ako ng isa pang pangako sa iyo ngayon. Ako, Yang Yian, ay hindi hahayaang maging kumpe ng kanyan. Kung susundin ninyo ako, kayo ay aking mga kapatid. Bagamat hindi ko kailanman sinabi na kayo ay mga lingkod sa teorya, hindi ko talaga kayo tinuring na mga alipin. Ang mga salitang ito ay mula sa aking puso. Kung mayroong anumang kasinungalingan, parurusahan kita. Nang lumabas ang mga salitang ito, nagulat si Duan Xingang at ang dalawa pa. Ngunit muli silang lumuhad sa lupa. Ang mga salita ni Yang Yian ay katumbas ng paggawa ng isang time na panunumpa sa tatlong tao. Hindi dapat madaling manampa ang mga Diyos. Ang bawat salita ay idinaragdag sa daan ng langit. Kung mayroong anumang paglabag, ito ay parurusahan ng langit. Sa madaling salita, taos-puso ang bawat salitang sinabi ni Yang Yian sa kanilang tatlo. Sa kabaligtaran, masyado silang nag-iisip ng tatlo. Hinuhusgahan nila ang Ginoo sa kanilang sariling kakulaitan. Siyempre, ang punto ay ang mga salita ni Yang Yian ay tumigil sa pandinig ni Duan Xingang at ng dalawa pa, ngunit nakakuha sila ng malaking paggalang sa kanilang mga puso. Kahit noong sila ay nasa Tiansheng Temple, hindi pa sila nakatanggap ng ganoong paggalang sa ilalim ng upuan ng Emperor. Sa sandaling ito, nagulat si Duan Xingang at ang dalawa pa. Naantig sila. Ang puso ng Dao ay patuloy na nagbabago. Ang pagkakasala, damdamin, paninisi sa sarili, at pananabik ay kumalat sa kanilang mga pusong Dao. Tumingin si Yang Yian sa tatlong tao at pinaikit ang kanyang mga mata. Ito ang gusto niya. Siyempre, hindi ibig sabihin na kailangan na niya ang tatlong tao para ma-move sa kanya o manampo ng katapatan mula ngayon o magsumikap para sa kanya. Hindi naman siya ganoon kabulgar. Ano? Siya, Yang, nais ay upang pasiglahin ang pagbabago-bago ng Dao puso ng tatlong tao. Bakit? Dahil ito ang tempering ng Dao Heart State of Mind, na bahagi ng practice. Sa ilalim ng gayong pagpapasigla, magkakaroon sila ng bagong Dao Heart Perception, na nangangahulugang isang pambihirang tagumpay. Ayon sa karanasan, sa ilalim ng pagbabago-bago ng puso ng Dao, malaki ang posibilidad na makalusot ito. Ngayon ay depende kung sino sa Duan Xingang at sa dalawa pa ang may pinakamalaking pagbabago at pinakamalalim na perception. Oo naman, sa susunod na sandali, naramdaman ni Yang Yian ang aura ng tatlong tao na marahas na nagbabago. Sa ilalim ng estadong ito ay talagang ang pangunawa ng estado ng pag-iisip na makakatulong upang masira ang paglilinang. Kaya lang as the parties involved, hindi nila alam. Ngunit naabot na ni Yang Yian ang estado ng pagkakaisa, at siya ang may pinakamaraming sinasabi. Ipikit ang iyong mga mata at maingat na damhin ang pagbabago-bago ng hininga kay Duan Xingang. Hindi nagtagal, sa kanyang sorpresa, si Duan Xingang, na bahagyang mahina kaysa sa tatlo, ay talagang nagkaroon ng pinakamalaking reaksyon sa pagbabago ng paghinga, habang ang mag-asawang Yin Yang King Kong ay mas mahina kaysa kay Duan Xingang. Alam niyang nagtagumpay si Duan Xingang sa pagkakataong ito, habang pinalampas ng mag-asawang Yin Yang King Kong ang pagkakataon. Biglang iminulat ni Yang Yian ang kanyang mga mata, iniunat ang kanyang kamay at inilagay ito sa tuktok ng ulo ni Duan Xingang, at mahinang sumigaw, kung hindi mo ito babaliin ngayon, kailan mo ito gagawin? Pagkarinig saglit, dumaan siya ng daloy ng chi sa katawan ni Duan Xingang. Boom! Isang mapurol na tunog ang nagmula sa katawan ni Duan Xingang. Pagkatapos ay isang malakas na hininga ang pinakawalan. Nakalusot si Duan Xingang. Sa wakas ay nakarating sa unang antas ng pagkakaisa. Sa tulong ni Yang Yian, sa wakas ay nalampasan ni Duan Xingang ang malaking hadlang at matagumpay na nakapasok sa hidaw sa tulong ng chi seed power ni Yang Yian. Ho! Napabuga ng hangin si Yang Yian at binawi ang kanyang palad. Ngayon lang, halos naubos na ang kapangyarihan ng chi sa kanyang binhing chi. Ngunit sulit ito. Hindi mahalaga kung ubusin niya ang kaunting lakas para tulungan si Duan Xingang na makalusot. Upang maapektuhan ang hadlang ng hidaw, kailangan ng parehong realm perception at lakas. Nang makalusot siya, ito ay dahil sa malakas na enerhiya na lumitaw sa Chen Kunpot at ang pagkaunawa na ito ay isang natural na proseso. Sa ilalim ng kanyang patnubay, ang realmization ni Duan Xingang ay nasigla at nag-iba-iba. Ang kanyang sariling akumulasyon ay sapat din, at siya ay tumulong, na isang natural na proseso. Para naman sa mag-asawang Yin Yang King Kong, isang hakbang pa sila. Alam ni Yang Yian na sila ay iisa at pareho, at nag-aalala sila sa isa't isa. Nang magbago ang kapatid na Daoist, hindi siya kasing dalisay ni Duan Xingang, at nabigong maabot ang punto ng pambihirang tagumpay, na inaasahan. Sa iba, salita, isa sa tatlong tao ang nakalusot, na malaki na ang tubo. Kailangan mong malaman na ito ang hidaw, hindi isang ordinaryong tagumpay, gaano ito kahirap. Siyempre, pagkatapos nitong pagpapasigla ng puso ni tao, alam ni Yang Yian na kahit na hindi makalusot ang mag-asawang Yin Yang King Kong, gumawa sila ng isa pang hakbang patungo sa pintuan ng hidaw.
Sa hinaharap, ang kanilang mga pagkakataong makalusot ay magiging mas malaki, at maaari silang makalusot sa susunod na segundo. Nagpapasalamat si Duan Xingang sa Panginoon sa kanyang kabaitan. Pagkatapos ng tagumpay, isinara ni Duan Xingang ang kanyang kapangyarihan, idinilat ang kanyang mga mata, at yumuko kay Yang Yian. Puno ng walang kapantay na pananabik ang kanyang tono. Hindi niya inasahan na makakalusot siya sa unang antas ng Hidaw. Hidaw. Noong siya ay nasa Tiansheng Temple noon, kaharap ang tatlong dakilang Hidaw Dharma Masters, si Duan Xingang ay labis na nabighani at naiinggit. Napakalayo ni Hidaw sa kanya. Sa hindi mabilang na mga Diyos sa buong 33 langit na palasyo, mayroon lamang tatlong dakilang Hidaw Master sa ibaba ng Emperor. Walang masyadong Hidaw level na pag-iral sa buong God Realm. At ngayon ay tumuntong na si Duan Xingang sa kaharian ng Hidaw, isang kasinungalingan ang sabihing hindi siya nasasabik. Ngunit sa wakas ay naunawaan ni Duan Xingang sa sandaling ito na ang kanyang tagumpay ay dahil sa kredito ng kanyang amo na si Yang Yiu. Mula sa oras na umalis si Xuantong at ang iba pa, hanggang iwanan silang tatlo para pumasok sa gitna, hanggang sa kanyang pambihirang tagumpay sa sandaling ito, lahat ng master na si Yang Yiu ang lumikha ng kanyang Hidaw. Pagkatapos, ang pambihirang tagumpay, naunawaan ni Duan Xingang ang katotohanan ito. Pinasisigla ni Yang Yiu ang puso ng mga daw sa kanilang tatlo, at sa gayon ay nag-trigger ng estado ng pag-iisip, at sa wakas ay nakalusot sa tulong. Sa sandaling ito, naramdaman ni Duan Xingang ang mga pagbabagong dulot ng kaharian ng Hidaw, at noon lang niya nalaman ang mabuting hangarin ni Yang Yiu. Ang pagsamba na ito ay tunay na nakatuon. Mula noon, si Duan Xingang ay isang bagong buhay. Wala nang koneksyon sa Heavenly Holy Temple, si Yang Yiu lang ang master. Haha, bumangon ka na, ang swerte mo na makakalusot, tinutulungan lang kita. Simula ngayon tawagin mo na lang akong Diyos, huwag mo akong tawaging Master, sabi ko tinatrato ko kayo bilang mga kapatid sa puso ko, hindi kailanman bilang alipin. Tumingin si Yang Yiu kay Duan Xingang, at nasa mabuting kalagayan, may isa pang Hidaw sa ilalim ng kanyang upuan. Susunod ako sa utos ng Diyos. Lalong humanga si Duan Xingang kay Yang Yiu. Sino ang makakaisip ng isang Hidaw? Hindi pa ito narinig ng buong God Realm, tanging si Yang Yiu lang. Huwag kang lumuhod, huwag kang mainggit kay Old One, ang paglusot dito ay hindi dahil sa mahina kayo, kundi dahil kayo ay mag-asawa, at may mga pag-aalala sa inyong puso, ito ay isang kalamangan at kahinaan, ngunit ang bagay na ito lamang, kayo at ang iyong asawa ay malapit na ring masira, huwag hayaan ang iyong pusong daw na mabagabag, labis na makakasama, at hindi mahirap ang iyong pag-iisip, ayon sa iyong estado ng pag-iisip, ay hindi mabuti ang iyong kalagayan pumasok sa kaharian ng Hidaw. Sinulyapan ni Yang Yiu ang mag-asawang Yin Yang King Kong na nakaluhod pa rin sa lupa at sinabing, sa pagsunod sa mga turo ng Diyos, tiyak na tutuparin natin ang kanyang mga inaasahan. Sagot ng mag-asawa. Sa katunayan, tulad ng sinabi ni Yang Yiu, alam nila ang kanilang sitwasyon. Pagkatapos ng pangyayaring ito, ang kanilang Taoismo ay naging mas determinado, ang kanilang mga isip at pag-iisip ay naging mas malinaw, at lahat sila ay nadama na sila ay hindi malayo sa pagpasok sa tao. Okay, dapat pumunta na tayo. Ngumiti si Yang Yiu at sinenyasan si Sister Mi sa tabi niya. Walang mahahanap na mahalagang bagay sa guho na ito, kaya handa silang umalis at pumunta sa ibang lugar. Ngunit sa oras na ito, ang sanggol na may dugo, na napakatahimik, ay biglang nagsabi, Tatay, mayroong isang tao sa ilalim ng lupa. Tumalikod lang sina Yang Yiu at Sister May, at agad na huminto matapos marinig ang sinabi ng Blood Baby. May tao ba sa ilalim ng lupa? Kabanata 3028 Mga gantimpala at parusa. Ang boses na ito ay puno ng paghamak, at ang pangalawang antas ng Hidaw ay hindi karapat-dapat na banggitin sa kanyang bibig. Napabuntong hininga ang lahat. Anong uri ng pag-iral ang talagang hinahamak ang malakas na tao sa ikalawang antas ng Hidaw? Si Julicia, isang malakas na lalaki ng tribong Julie, ay naging maputi. Sa mahigit 10 tao na naroroon, walang mga tao sa ikalawang antas ng Hidaw, ngunit walang higit sa isang kamay, at isa siya sa kanila. Ngunit ngayon siya ay hinamak. Ito ay hindi matatagalan. Asshole! Galit na galit si Julicia. Kailan siya, ang ninuno ng tribong Julie, ay hinamak ng ganito. Bukod dito, naisip ni Julicia na maaaring may gumagawa ng gulo ng palihim at sadyang ginagawang misteryoso ang mga bagay. Gayunpaman. Sa susunod na segundo, si Julicia ay nasa trahedya. Boom! Puff! Isang kidlat ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa itaas ng ulo ni Julicia at bumagsak sa kanya. Sa isang dagandong, sumigaw si Julicia at nagluwa ng malaking subaw ng dugo, kalahating nakaluhod sa lupa. Ito ay isang babala lamang sa iyo. Kapag muli kang nagsalita ng isang bagay na bastos, papatayin kita. Sa walang laman na mundong ito, mas mabuting kumilos ka. Ang matandang boses ay lubhang nangingibabaw. Lahat ay naging tapat ngayon. Nang makita si Julie Zhao na nagsusuka ng dugo matapos tamaan ng kidlat, ang puso ng lahat ay kumikibot. Si Julie Zhao ay isang malakas na tao sa ikalawang antas ng Hidaw, ngunit samuka siya ng dugo nang sabihin sa kanya na samuka ng dugo. Ang nakakatakot ay hanggang ngayon, walang nakakaalam kung nasaan ang may-ari ng boses na ito.
Kahit na ang kidlat na ngayon ay lumitaw sa manipis na hangin, nang walang anumang mga palatandaan o pattern na makikita. Nakakatakot ito. May natural na pakiramdam ng dominanteng kontrol kapag nagsasalita, at ang pakiramdam ng buhay at kamatayan ay tinutukoy ng mga salita. Ito ay nagpapidama sa lahat na sila ay nakatagpo ng isang hindi tao na pag-iral. Siyempre, ang hindi tao na ito ay isang Diyos sa mga Diyos, isang supergod na pag-iral. Sa oras na ito, tila hindi malinaw ang lahat kung saan partikular ang lugar na ito, na parabang ito ang unang beses na pumunta dito. Ang parusa kay Julie Zhao ay nagpabatid sa lahat na ang makapangyarihan at misteryosong may-ari ng boses na ito ay may kakaibang paraan. Hindi bababa sa lahat ay hindi kayang masaktan siya. Iniskan din niyang Yian ang lahat. Sa kanyang pananaw, mayroong hindi bababa sa 5 makapangyarihang tao sa ikalawang antas ng Hidaw, kabilang si Julie Zhao. Tuwang-tuwa ang may-ari ng boses na ito sa parusa ni Julie Zhao. Gaya ng inaasahan, ang mga malalakas na tao na lumitaw dito ay talagang mga tao sa likod ng Great Dao Palace of the Divine Realm. Nakita niyang Yian ang ilan sa kanila mula sa kanilang mga damit, at ang ilan ay mga kaaway na nakatagpo na niya. Halimbawa, ang sinaunang 5 elementong pamilya ng Celestial Clan ay dapat magkaroon ng 5 makapangyarihang Hidaw Masters, ngunit ang 5 Elements Gold ay pinatay ng Blood Infant. Ngayon ay 4 na lang ang natitira, kahoy, tubig, apoy at lupa. Ang 4 na taong ito ay nasa unang antas ng Hidaw, at sila ay mga kaaway na. Ang sumunod ay sina Julie Zhao at Shu Chu ng 33 Heavens Palace. Ang dalawang ito ay walang alinlangan na kanyang mga mortal na kaaway. Ang paglilinang sa ikalawang antas ng Hidaw ni Julie Zhao ay itinuturing na isang mahirap na tao na harapin. Para naman kay Shu Chu, sinabi noon ni Chu Nyang Vajra na siya ang ikatlong Dharma Master ng Heavenly Saint Palace sa ilalim ng upuan ng Emperor, na may Hidaw First Level Cultivation. Sa oras na ito, may 2 taong nakatayo kasama si Shu Chu. Walang alinlangan na naroon ang pangalawa at unang Dharma Masters. Ang unang Dharma Master ay nasa ikalawang antas ng Hidaw, at ang pangalawang Dharma Master ay nasa unang antas ng Hidaw tulad ng Zuchu. Ang iba, kung ihahambing sa kanilang pananamit, ay pawang mula sa puwersa ng Dao Palace. Ang 4 na dakilang panlabas na sekta, ang Kan ng Shenong, ang Kan ng Chiyo, at iba pa. Halos lahat sila ay hindi pinababayaan. Siyempre, ang Hidaw na pinatay ng Blood Baby ay isang Hidaw mula sa Ghost World. Nang tingnan niya ang mga taong ito, naramdaman din niyang Yiyo na halos maraming mga mata ang nakatingin sa kanya. Upang maging tumpak, maraming mga mata ang sinusuri ang dugong sanggol. Medyo marami ang may intensyong pumatay. Napangiti ito ng mapait kay Yang Yiyo. Pero ngayon hindi na siya natatakot. Dahil ngayon ang lahat ay nakatayo sa isang plataporma, walang sinuman ang maaaring makalapit sa sinuman, at ang pag-alis sa plataporma ay tiyak na mahuhulog sa kawalan. At ang punto ay mayroong isang mas makapangyarihan at misteryosong pag-iral sa mundong ito. Sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, nagtakda siya ng mga patakaran para sa lahat. Walang laman ang langit at lupa plate. Sa halip na sabihin na ito ay isang mundo, mas angkop na sabihin na ito ay isang chessboard ng langit at lupa. At ito ay isang laro na may mga panuntunan. Ang taong nag-customize ng mga panuntunan ng laro ay ang misteryosong may-ari ng boses. Mula ngayon, lahat ng tao sa likod ng mundong ito, o sa likod ng chessboard, ay tinatawag na chess piece. Dapat kang maglaro ng chess ayon sa mga patakaran ng misteryosong tao. Doon ay 9 na malalaking platform, at ang bawat platform ay maaaring sumulong ng 9 na hakbang. Siyempre, ang 9 na hakbang pasulong dito ay hindi nangangahulugan ng paglalakad ng 9 na hakbang, ngunit pagpasa ng 9 na antas. Ang bawat antas ay may kaukulang mga gantimpala o parusa. Depende ito sa kung ano ang mga gantimpala o parusa. Ito ay tiyak na napagpasyahan ng misteryosong lalaki. Sa pamarisan ni Julie Zhao, walang nang ahas na gumawa ng anumang padalos-dalos ngayon. Ang malakas na pangalawang antas na Hidaw ay tinamaan ng kidlat at nagsuka ng dugo. Wala siyang kapangyarihang lumaban. Alam ng isang matalinong tao ang kasalukuyang sitwasyon. Susunod, dapat gawin ng lahat ang sinabi ng misteryosong lalaki. Gayunpaman, naisip niyang Yian na ito ay isang magandang bagay para sa kanya. Bakit? Dahil nasaktan niya ang karamihan sa mga puwersang naroroon, at maraming puwersa ang nagpapatay ng mga disipulo nila, ang mga taong iyon sa antas ng mga panuntunan ng langit na Dao. Kahit na walang direktang salungatan, ngayon dahil siya ay may dugong sanggol, ang mga taong ito ay hindi maiiwasang sasalakayin siya, na nangangahulugan na kailangan niyang harapin ang malalakas na lalaki ng higit sa 10 puwersa. Ang nakakatakot ay ang malalakas na lalaking ito ay wala sa antas ng Heavenly Dao. Ang bawat isa sa kanila ay isang makapangyarihang Hidaw, at mayroon pang ang 5 pangalawang antas na Hidaw. Bagamat mayroon na siyang Guan Xingang at Sister Mei, 2 Hidaw, first level din sila. Siyempre, kung pumutok ang lakas ng Blood Baby, naniniwala si Yang Yiu na kaya nitong harapin ang pangalawang antas ng Hidaw, pero hindi niya hahayaang lumaban ang Blood Baby, di ba? Sabagay, baby pa lang siya. At ang dugong sanggol ay puno ng kawalan ng katiyakan. Ayaw ni Yang Yiu na makipagsapalaran ng saradong disipulong ito. Ang pagharap sa napakaraming malalakas na tao, kung talagang kikilos sila, tiyak na maghahirap sila.
Sa kabutihang palad, ito ngayon ay isang mundo ng chessboard na may mga patakaran. Walang sino man ang maaaring kumilos o umalis sa kani-kanilang mga platform sa kalooban. Mayroon ding misteryoso at makapangyarihang tao sa dilim. Kaya ito ay talagang kapaki-pakinabang para sa kanila. Hindi bababa sa ngayon ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagganti ng mga kaaway na puwersang ito. Kung gusto nilang gumanti sa kanya, kailangan nilang maghintay hanggang makaalis sila dito. Ang susi ay, kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, hindi madaling makaalis dito. Ang lahat ay pumasok sa mundo ng chessboard at naging piraso ng chess. Posible na itong tila mapayapang walang laman na mundo ay puno ng mga panganib na lampas sa kanilang imahinasyon. Ngayon ay maaari na lamang silang gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Ang lahat ay nasa parehong panimulang linya, at walang sino man ang may anumang mga pribilehiyo. Ewan ko lang kung tao o multo ang misteryosong boses na ito. Anong klaseng malakas na lalaki ta? Paano maglaro sa mundong ito ng chessboard? Nakikinig sa tawanan at usapan ng boses kanina, parang abnormal. Ito ay tulad ng isang tao na nakulong sa hindi mabilang na taon, hindi makalabas, nakulong sa lahat ng oras, labis na nenes, at biglang dumating ang isang malaking grupo, at ang taong ito ay nakumbinsi, tinatrato silang parang mga laruan, at gustong maglaro. Ngunit ang larong ito ay tila may mga gantimpala at parusa para sa kanila. Hindi ko alam kung ano ang mga gantimpala, ngunit ang mga parusa. Iniisip ni Yang Yian na maaaring kailanganin niyang pagbayaran ang kanyang buhay. Habang iniisip ni Yang Yian ang mga tanong na ito, muling tumunog ang matandang boses, ang unang hakbang ay ang pumunta sa susunod na Star Compass, na ituturing bilang pagkumpleto sa unang antas. Ang mga taong tumuntong sa Star Compass ay gagantimpalaan ng isang banal na tableta mula sa God's Mountain. Kung hindi ka aapakan sa Star Compass sa loob ng isang patpat ng insenso ng oras, hehe. Manatili sa loob ng oras. Siya nga pala, walang tulong sa kawalan dito para bumalik ka sa Star Compass. Siyempre, kung may kakayahan kang bumalik sa Star Compass, magkakaroon ka ng pagkakataon na magpatuloy sa pagsulong, ngunit sa pangkalahatan ay imposibleng bumalik, haha. Nakakabaliw ang halakhak na ito, parang baliw na kausap ang sarili, pero malinaw na narinig ng lahat. Abutin ang susunod na Star Compass sa loob ng isang oras. Tila naiintindihan ng lahat na ang Star Compass na ito ay ang plataporma sa ilalim ng iyong mga paa. Ang mga hindi maabot ito sa loob ng isang oras ay ipapatapon sa kawalan, at sa oras na iyon ay maaaring hindi na sila makabalik. Kung babalik ka sa loob ng isang oras, gagantimpalaan ka ng isang banal na tableta. Banal na tableta. Dahil dito, inaabangan ito ng lahat. Ito ay walang alinlangan na isang tableta na gawa sa banal na gamot. Ito ay dapat na isang mas mataas na antas ng elixir kaysa sa anumang iba pang banal na elixir. Ito ay simple, ngunit alam ng lahat na ito ay tiyak na hindi ganoon ka-simple. Kabanata 3029 ang pinakamabilis na mananakbo ay natamaan ng kulog. Mga kabataan, magsimula ngayon. Tandaan na mayroon lamang kayong isang oras upang maabot ang pangalawang Star Compass mula sa Star Compass sa ilalim ng inyong mga paa, kung hindi ay mapatapon kayo sa kawalan. Wow, haha, makakapagsaya na rin ako, haha. Umalangaw-ngaw sa buong mundo ang nakakalokong tawa. Ngunit parang nakakatakot at nakakatakot sa lahat. Gaano kalayo ang susunod na Star Compass? Walang nakakaalam. Pero nakatakda na ang oras, isang oras, na 2 oras lang. Pumunta sa susunod na Star Compass mula dito sa loob ng 2 oras, kung hindi ay mabibigo ka. Alinman sa makakuha ng gantimpala ng isang banal na tableta, o mapatapon sa kawalan at huwag isipin ang pagbabalik. Bagamat sinasabing kung may kakayahan kang bumalik sa Star Compass Road, katumbas ito ng muling pagkakaroon ng pagkakataon, ngunit alam ng lahat na hindi ganoon kadaling bumalik. Ito ay sinasabing ipinatapon sa kawalan, ngunit maaaring manghahulugan ito ng kamatayan. Nasaan ang Star Compass sa susunod na sandali? Dapat ay nasa harap, dahil walang ibang daanan. Mayroon lamang isang paraan pasulong. Yanzi, Terena, tingnan mo yung mga gumagalaw. Paalala ni Ate May. Tumango si Yang Yian, okay. Pagkatapos ay tumingin siya kay Duan Xingang at sinabing, matandang Duan, manatili ka sa likuran, hayaan mong si Xiong Huan at ang mag-asawang Yin Yang King Kong ay pumunta sa gitna, ako ang nasa unahan, Sister May, ikaw na ang bahala kay Xiong Huan, sa tingin ko ay hindi ito kasing simple ng paglalakad lang. Well, huwag kang mag-alala. Tumango si Ate May. Sa katunayan, alam ng lahat na hindi ganoon kadali ang maglakad lamang sa kalsada sa harap upang makarating sa susunod na Star Compass. Iba sila sa iba. Maliban kay Old Duan, hindi pa nakapasok sa larangan ng pagkakaisa sina Xiong Huan at ang mag-asawang Yin Yang King Kong. Dapat mag-ingat si Yang Yian. Siguradong may naghihintay sa kanila sa kalsadang ito. Sa sandaling ito, lahat ng nasa siyam na Star Compass ay lumakad pasulong. Pagkatapos magayos ni Yang Yian, bumaba rin siya mula sa Star Compass. Mayroon lamang 3 metrong lapad na puting jade na kalsada sa harapan, na suspine sa kawalan, at mayroong walang katapusang dagat ng walang laman na mga bituin sa magkabilang panig. Kung hindi mo sinasadyang madapa, siguradong mahihirapan kang bumalik.
Ang unang hakbang sa labas, si Yang Yian ay walang nakitang anumang problema, ang kanyang mga paa ay matatag, na nagpaginhawa sa kanya. Pagkatapos ay isa-isang sumunod si Sister May at ang iba pa. Habang naglalakad siya, sinabi niya, lahat, maging alerto. Mukhang napakapayapa ng kalsadang ito, ngunit palagi akong hindi mapalagay. Huwag mahulog. Well, alam namin. Sagot ni Chunyang King Kong. Sa katunayan, alam niyang sa oras na ito, ang mag-asawa at si Xiong Huan ang naging pabigat sa lahat. Para kay Chunyang King Kong, talagang hindi ito komportable. Noong unang panahon, siya ang numero unong figure sa lahat ng mga Diyos sa Tiansheng Temple. Maging si Duan Xingang ay kailangang igalang siya sa kanyang harapan, ngunit ngayon ay pumasok na si Duan Xingang sa kaharian ng pagkakasundo, at ang mag-asawa ay nahulog sa likuran. Masama ang pakiramdam niya. Ngunit kasabay nito, nakahinga rin ng maluwag si Chunyang King Kong. Siya, dapat magsikap na makapasok sa larangan ng pagkakaisa. Natural na narinig niya ang misteryosong matandang boses na nagsasalita noon. Kung matagumpay niyang naabot ang susunod na Star Compass, siya ay gagantimpalaan ng isang banal na tableta. Ito ang nagparamdam kay Chunyang King Kong na ito na ang kanilang pagkakataon. Kung makakakuha siya ng banal na tableta, maaaring makapasok siya sa kaharian ng pagkakaisa. Sa pag-iisip nito, nakaramdam ng labis na pananibik si Chunyang King Kong. Dapat niyang maabot ang susunod na Star Compass. Hinawakan niya ang kamay ng asawang si Tai Yin Jingang at hinigpitan ito ng kaunti. Matapos itong maramdaman ng huli, binigyan niya ng pampatibay loob na tingin ang asawa. Silang dalawa ay nagbahagi ng hirap at magkasamang nilinang. Kaya natural na nagkakaintindihan sila sa iniisip ng isa't isa. Si Xiong Huan lang ang napakasimpleng babae. Hindi siya masyadong nag-isip. Sinundan lang niya si Sister May at tinitigan ang mabituing kalangitan sa itaas ng kanyang ulo na may kakaibang mga mata paminsan-minsan. Lumakad pasulong si Yang Yiyo, mas maingat. Nakita niyang walang nagmamadali sa kabilang kalsada. Walang sumugod sa simula. Bumantong hininga siya sa kanyang puso na silang lahat ay matatandang fox, ang isa ay mas maingat kaysa sa isa. Siguro lahat sila ay katulad niya at hindi nila akalain na ganito kadaling lakaran ang kalsadang ito. Sa kanilang paningin, ang puting jade na kalsada sa ilalim ng kanilang mga paa ay umaabot hanggang sa mahalagang dagat ng mga bituin, at ang pagkakaroon ng pangalawang Star Compass ay hindi makikita sa lahat. Ipinapakita nito na ang distansya sa pagitan ng unang Star Compass at ang lokasyon ng pangalawang Star Compass ay napakalayo. Kaya't hindi sila dapat magkaroon ng maraming oras na natitira para sa isang oras. Posible pa nga na napakahigpit ng oras. Kung mabagal silang maglakad, mahihirapang maabot ang pangalawang Star Compass sa loob ng tinukoy na oras. Ngunit ang lahat ay tiyak na maingat sa simula, at walang sino man ang hanggal. Sino ang nakakaalam kung anong biglaang sitwasyon ang lilito sa kalsadang ito? Sa paghusga mula sa kabaliwan ng misteryosong matandang boses, tiyak na hindi nito hahayaan ang lahat na makarating ng ligtas sa ikalawang Star Compass. Ito ay isang pinagkasunduan ng lahat, maging ito ay Yang Yiyo o iba pa. Sa paglalakad ng maingat, ang lahat ay kalmado pagkatapos maglakad ng halos 100 metro. This made everyone wonder, wala ba talagang kahirapan? Siguro ang unang antas ay madaling ipasa. Marami pa rin ang nag-iisip. Susunod, nagsimulang bumilis ang ilang mga tao. Sila ay naging isang banal na liwanag at sumugod pasulong. Pagkatapos ng lahat, may limitasyon sa oras. Kung naabot mo ng maaga ang pangalawang Star Compass, hindi banggitin ang gantimpala, hindi bababa sa hindi mo kailangang mag-alala na mapatapon sa kawalan. Pagkatapos ay bumilis ang lahat sa 900. Yanze, paano tayo? Tanong ni Ate May matapos itong makita. Napailing din si Yang Yiyo sa kanyang puso. Kaya sinabi niya, kung gayon, bilisan natin. Pagkababa pa lang ng boses, isang nakakatakot na sigaw ang narinig. Ah! Boom! Whoosh! Ang tandang, kulog at tunog ng malakas na hangin ay nagmula sa harapan. Nagmamadaling tumingin si Yang Yiyo at nakitang ito ang una. Ang taong naging banal na liwanag at tumakbo pasulong ay dapat na miyembro ng Tribong Julie mula sa kanyang pananamit. Iba-iba ang bilang ng mga master mula sa bawat pamilyang dumating. Halimbawa, ang Tribong Julie ay may 2 tao bukod kay Julie Zha. May mga 3 master sa kabuuan. Sa ilalim ng kulog, tinangay ng malakas na hangin ang lalaki at direktang lumipad palabas, umalis sa White Jade Avenue at pumasok sa kawalan. Ito ay daan-daang metro ang layo. Sa sandaling ito, nakita ng lahat na pagkatapos na pumasok ang lalaki sa kawalan, siya ay tulad ng isang lumulutang na balahibo. Sa kawalan ng hangin, tanging mga paalang ang naiwawagayway niya. Walang kabuluhan ang pagsagot muli sa White Jade Avenue. Kahit paano niya iwinagayway ang kanyang mga paa, tila siya ay na-freeze sa kinatatayuan sa sandaling ito, hindi makahiram ng anumang kapangyarihan, at palaging lumulutang sa parehong lugar. Pero kaya niyang sumigaw. Kuya, iligtas mo ako, hindi ko magagamit ang magic power ko, sigaw ng lalaki. Sa sandaling ito ay lumabas, ang mga mukha ng iba ay nagbago ng husto pagkatapos marinig ito. Tanging, saka alam ba nila ang ibig sabihin ng exile to the void? Ngayon ay tila pagkatapos na makapasok sa walang bisa, ang lahat ng kapangyarihan ng mahika ay selyado, at maaari lamang lumutang sa kawalan.
Kahit makita mo ang White Jade Avenue, hindi ka makakarating. Ngunit may pagkakataon pa rin. Halimbawa, iligtas ng iba. Pero mailigtas ba talaga siya? Sa sandaling ito, halos lahat ay nakikinig. Sinabi ni Julie Zhao sa isang matandang lalaki sa tabi niya, "Junior brother, iligtas mo siya." Ang huli ay agad na nagpadala ng banal na liwanag na parang lubod sa taong lumulutang sa kawalan. Ang mana ng mga tao sa White Jade Road ay hindi selyado. Ang lubod na binago ng banal na liwanag ay lumipad patungo sa kawalan. Gayunpaman, kapag ito ay 30 metro ang layo, isang maliwanag na pilak na liwanag ang sumikat mula sa isang bituin at hamarang sa pagliligtas. Kasabay nito, muling tumunog ang mahiwagang matandang boses, "Hehe, binata, huwag mong sayangin ang iyong mana. Ang maksimum na distansya ng iyong mana ay maaari lamang umabot ng 30 metro sa Starfall Road. Kung gusto mo pa siyang iligtas, dapat kang mag-ingat, haha, sa lalong madaling panahon." Lumabas ang mga salitang ito, na bigla ang huli at binawi ang kanyang mana. Ngunit hindi siya nang ahas na ipagpatuloy ang pagliligtas sa mga tao. Bagamat magkapatid sila sa iisang angkan, dahil sinabi nilang hindi nila siya iligtas, ang kanilang mana ay umaabot lamang ng 30 metro. Kung sila ay bumaba, sila ay nasa panganib. Sa oras na ito, lahat ay talagang nag-aalaga sa kanilang sarili. Third junior brother, pasensya na, hindi namin siya mailigtas. Ang huli ay nagpatuloy sa pagsulong. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya nang ahas na magmadali. Bilang aral sa nakaraan, ang pinakamabilis na tumakbo ay tinamaan ng kidlat. Talagang hindi gaanong makinis ang kalsadang ito. Ang kidlat at malakas na hangin ay lilito ng wala saan. Walang maiiwang buhay at mahuhulog sa White Jade Road o sa Star Road. Sinulyapan ni Yang Yiu ang lalaking lumulutang sa kawalan at hindi maiwasang manginig. Lumingon siya at muling binalaan, "Mag-ingat ka." Sa pagkakataong ito ay hindi lang sila, lahat ng nasa siyam na kalsada ay nanginginig sa takot, parang naglalakad sa isang mahigpit na lubad. Maging handa para sa kidlat at malakas na hangin na maaaring lumitaw ng wala saan sa anumang oras. Kabanata 3030, isang lubad na nag-uugnay. Isang malakas na tao sa unang antas ng hidaw ang ipinatapon. Hindi siya nailigtas. Gusto niyang bumalik sa Xingpan Road ngunit wala siyang mana. Para siyang lumulutang na buhok, lumulutang sa kawalan, puno ng kawalan ng pag-asa. At tila iniisip niya ang pag-anod sa kailaliman ng kawalan. Walang pakialam kung saan siya haantong. Dahil ang lahat ay nasa parehong panganib ngayon, at maaaring sila na ang susunod na mapatapon sa kawalan. Lalong nanginginig ang lahat sa Xingpan Road. Maaaring lumitaw ang kidlat at malakas na hangin anumang oras nang walang anumang palatandaan. Ito ay isang hindi kilalang panganib. Para kang naglalakad sa isang single plank bridge mountain, at isang malakas na hangin ang iihip ng wala saan. Inatake ka mula sa likod at nahulog sa tulay. Sister Mei, dapat bigyang pansin ng lahat kung mayroong anumang pattern sa hitsura ng kidlat at malakas na hangin. Masyadong pasibo para malito. Bilang karagdagan, mag-ugnay tayo, sabi ni Yang Yian habang naglalakad. Natigilan si Sister Mei at nagtanong, paano kumonekta? Itali mo na lang ang lahat, para kung ang isa sa kanila ay magkaproblema, ang iba ay mahayla siya pabalik. Sagot ni Yang Yian. Maaari talagang subukan ang paraang ito. Tumango si Ate Mei. Pagkatapos ay iwinagayway ni Yang Yian ang kanyang kamay at isang banal na liwanag ang kumislap sa kanyang kamay, at lumitaw ang isang lubad. Ito ay isang mababang antas na artifact. Ito ang trophy na nakuha niya matapos patayin ang mga Diyos na humahabol sa kanya sa 33 Heavens Palace. Nakakolekta siya ng maraming mababang antas na artifact tulad nito sa Chenkun Pot. Hindi ito angkop para sa kanya na gamitin ngayon, ngunit maaari itong magamit sa gayong kapaligiran. Pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang kamay at ang lubad ay lumipad palabas, na pinagdugtong ang mga pulso ng lahat. Ang pangunahing dahilan ay natakot si Yang Yian na kung si Xiong Huan at ang mag-asawang Yin Yang King Kong ay hindi sapat, magagawa nilang protektahan silang tatlo sa isang biglaang sitwasyon. Siyempre, hindi alam kung gagana ang pamamaraang ito. Kung sakali, ito ay mas mabuting magkaroon ng proteksyon kaysa wala. Ang mga malalakas na lalaki sa 9-star compass ay pawang nagbibigay pansin sa isa't isa. Ang unang show operation ni Yang Yian ay nagpaliwanag sa mga mata ng maraming tao. Kaya sumunod sila at naglabas ng iba't ibang artifact ng lubad. Ang mga may higit sa 2 tao ay nagtali sa kanilang sarili. Siyempre, ang mga nag-iisa sa Star Compass ay maaari lamang maging walang magawa. Halimbawa, nakita ni Yang Yian ang isang matandang lalaki na nakasuot ng damit ng pamilya Ji, na nag-iisa, ngunit ang lalaking ito ay isang pangalawang antas na Hidaw Cultivator, at itinuring na isa sa 5 pangalawang antas na Hidaw Master sa lahat ng tao. Bilang para sa pamilya G, nang patayin niya ang pamilya G at ilabas ang nakababatang kapatid na babae, hindi pa niya nakita ang Panginoon na ito, at ang pamilya G ay hindi nakilahok sa pagkilos ng pag-iisa sa dakilang daw at pagpasok sa mundo ng mga Diyos. Simula noon, direktang ibinalita ng pamilya G na sarado na ang bundok. Ngayon, hindi ko inaasahan na ang pamilya G ay magkakaroon ng isang Hidaw Master. Hindi mahalaga kung hindi ito sapat. Napakaraming pulgas sa katawan ay hindi makati.
Ang mga kaaway na nasaktan niya ngayon ay hindi lang ang pamilya G. Bilang karagdagan sa taong ito mula sa pamilya G, may isa pang tao na nag-iisa rin. Nalaman ni Yang Yian na ito ay talagang itinakda. Tila siya ay isang master ng Shenlong clan, at siya rin ay isang pangalawang antas na Hidaw master sa kanyang perception. Tanging ang dalawang taong ito ay nag-iisa sa isang kalsada. Mayroong hindi bababa sa dalawang tao sa iba pang 7 kalsada sa Xingluo. Siyempre, ang karamihan ay hindi hihigit sa 4. Sila lang ang grupo ng 6 at kalahati. Sa bentahe ng mga numero, ang presensya ng sanggol na may dugo ay talagang kapansin-pansin. Kung ito ay nasa labas, tinansya ni Yang Yian na sila ay sinalakay ng isang grupo ng mga tao. Buti na lang at nandito ngayon, walang makakarating sa kabilang bahagi ng 9 na kalsada. Ang bawat kalsada ay parang 30 metro, at ang puwang ay walang laman. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pag-atake ng mga kaaway. Nagpatuloy ang lahat sa paglalakad. Pagkatapos ay lumakad sila pasulong sa daan-daang metro, at wala ng kulog at kidlat at malakas na hangin. Ngunit walang nag-relax. Sino ang nakakaalam kung kailan magsisimula ang susunod na alon ng bagyo? Ang misteryosong malakas na lalaki ay isang baliw. Itinuring niya ang lahat bilang mga laruan. Sa tingin ko, hinding-hindi niya hahayaan ang lahat na magkaroon ng madaling panahon. Nang naisip lang ito ni Yang Yian, may kakaibang nangyari. Boom! Whoosh whoosh! Kidlat at kulog, malakas na hangin. Oo naman, walang palatandaan. Kung ano ang darating sa wakas ay dumating. Alam kong hindi ito magiging madali. Ungol ni Yang Yian. Nagniningning ang buong katawan ng banal na liwanag, at pinuprotektahan ng banal na liwanag ang kanyang katawan. Ang magic power ay umikot sa kanyang mga binti. Ngunit walang bakas ng paglitaw ng kulog at kidlat at malakas na hangin, at diretso ito sa kanyang katawan. Tumama ang kidlat mula sa tuktok ng ulo, na naging dahilan upang manhid ang katawan at halos walang malay. Pagkatapos ay dumating ang isang malakas na hangin, na parang isang pares ng mga higanteng kamay ang bumagsak sa katawan, sinusubukang itulak ito palabas ng Xingluo Road. Ang lugar ng kidlat at hangin sa pagkakataong ito ay mas malaki kaysa sa inaasahan, at lahat ay nasa loob ng saklaw. Sa kabutihang palad, sa nakaraang karanasan, ang lahat ay handa at nag-react halos sa sandaling ang pagkidlat at hangin. Bagamat hindi kanais-nais ang tamaan ng kidlat, hindi ito nakamamatay, nagpamanhid lamang ito ng katawan at nawala ng balanse. Malapit nang itulak ng malakas na hangin ang lahat pababa sa Xingluo Road. Gayunpaman, nilalabanan pa rin ito ng antas ng kanilang paglilinang. Saglit lang, nawala ang kidlat at malakas na hangin. Kasabay nito, nalaman ni Yang Yiu na si Xiong Huan ay sumabog. Buti na lang at may lubod sa kanyang pulso. Hinayla niya si Xiong Huan at hindi lumipad palabas. Nang lumipas ang kidlat at malakas na hangin, muling nahulog si Xiong Huan sa Baiyu Road. Marahas ding umindayog ang mag-asawang Yin Yang King Kong, ngunit sa huli ay kumilos si Duan Xing para patatagin ang kanilang mga katawan. Ang alon na ito sa wakas ay lumipas ng walang anumang panganib. Ang sitwasyon sa iba pang 8 Xingluo Roads ay magkatulad. Kung mas mataas ang antas ng paglilinang, hindi gaanong naapektuhan sila. Bilang karagdagan, naghanda sila. Ang oras na ito ay mas marahas kaysa sa huling pagkakataon, ngunit walang umalis sa Xingluo Road at ipinatapon sa kawalan. Siyempre, may ilang mga alon ng mga tao. Pagkatapos ng panahong ito, nalaman nilang mas ligtas ang paraan ni Yang Yiu sa pagkonekta sa isa't isa gamit ang mga lubad. Sa ilalim ng epekto ngayon, lahat ay konektado sa isa't isa, na may papel sa pagpigil sa isa't isa. Matapos huminahon ang hangin at alon, maraming tao ang hindi maiwasang tumingin kay Yang Yiu. Bilang tugon, napakagat na lamang ng labi si Yang. Patuloy na sumulong. Hindi sapat ang isang oras kung magpapatuloy tayo sa ganitong bilis. Kami. Dapat bilisan. Sister May, kailangan nating bilisan. Ayon sa kidlat at hangin ngayon, ang ating pamamaraan ay magagawa at kayang harapin ang mga emerhensya. Ano sa palagay mo? Naghanda si Yang Yiu na pabilisin. Okay, sa tingin ko ay hindi rin ito malaking problema. Ito ay unang antas pa lamang. Ang mas mahirap na mga antas ay nasa likod. Maaari kaming lumipat sa isang cube bilis. Kaming 6 ay konektado bilang isa. Kahit na mawala ang ating sentro ng grabidad, hanggat ang isa sa atin ay nagsasagawa ng puwersa, maaari nating patatagin ito. Mapapabilis natin. Tumango si Ate May bilang pagsang-ayon. Okay, let's go. Matapos ibuka ni Yang Yiu ang kanyang bibig, bumagal siya at nanguna. Kanina pa siya maingat sa paglalakad, ngunit sa pagkakataong ito ay humakbang siya sa magic power at ang kanyang bilis ay higit sa 10 beses na mas mabilis. Sa katunayan, may matapang na hula si Yang sa kanyang isipan. Gusto lang niyang subukan ito. Naisip niya na may pattern ang hitsura ng kidlat at hangin. Kung ito ay makumpirma, kung gayon dapat ay madali silang makapasa sa antas. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.